R Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3001-3010. Bad guy let that go. Bagamat may tiwala siya sa kanyang cultivation at kaya niyang durugan ang mga nasa parehong level, hindi siya sigurado kung kailan talaga siya nakaharap sa isang malakas na tao sa level ng Hidaw, dahil pakiramdam niya ay napakalakas ng pressure mula kay Zuchu, mas malakas kaysa sa kanya. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay ang unang taong nakadama ng pagdating ni Zuchu ay ang kanyang batang apprentice na si Yang Shu daw. Siyempre, wala siyang panahon para isipin ang mga problemang ito sa ngayon. Hindi siya mabait, kaya kung paano haharapin ito sa susunod ay ang pangunahing prioridad. Bagamat narinig niya mula kay Chunyang King Kong na si Zuchu ay nasa unang antas ng Hidaw, na siyang pinakamababang antas sa 5 antas ng Hidaw, ito ay Hidaw pa rin, at hindi pa siya nakalaban noon. Nang durugan niya ang 5 dakilang Tiandao ng Tribong Julie, naramdaman niyang may lakas siyang lumaban kahit na nakaharap niya ang isang malakas na tao sa Hidaw, ngunit ngayon ay hindi siya sigurado. Nang wala ang kanyang mga tagubilin, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay pumasok sa estado ng labanan na tila sila ay nakaharap sa isang malaking kalaban. Sa oras na ito, nakita niya ang kabilang partido na nagmumula sa kawalan, hakbang-hakbang mula sa langit, at lumapag sa lupa, 20 metro lang ang layo. Ako si Zuchu, ang Dharma Master ng Tiansheng Temple. Nakaharap kay Yang Yiyo, mahinang nagsalita si Zuchu, ngunit napakalakas ng kanyang aura, at mayroong hindi nakikitang pakiramdam ng pagiging superior. Medyo hindi komportable si Yang Yiyo nang marinig ang mapagmataas na pagpapakilala sa sarili na ito. Hindi siya umimik, nakatitig lang siya sa kabilang party. Gusto niyang makita kung paano siya haharapin ng matandang halimaw na ito na nagngangalang Zuchu. Ikaw ba si Yang Yiyo, ang ina po ni Chen Kun Shenzhen? Tinitigan ni Zuchu si Yang Yiyo at nagtanong. Ako ito. Sagot ni Yang Yiyo. Sa katunayan, lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili ay dapat alam ng kabilang partido. At sa oras na ito, nakita niya ang mga mata ni Zuchu na nakatutok sa dugong sanggol. Naisip niya sa kanyang sarili, oo naman, nandito ka para sa dugong sanggol. Oo nga, sa susunod na sandali ay sinabi ni Shuchu, ayokong makilala bilang isang maton, kaya maliit na lalaki, tawagan ang dugong sanggol, at hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo ngayon. Ngumisi si Yang Yiyo. Medyo direkta ka, ngunit hindi ko ito magagawa. Sa pagharap sa kanyang sagot, tila inaasahan ito ni Shuchu at hindi man lang nagalit. Sa halip, tahimik niyang sinabi, iniisip ko na hindi nararapat para sa akin na gumawa ng aksyon laban sa isang junior na tulad mo, ngunit dahil iyon ang kaso, madali na. Kapag lumaki ang dugong sanggol, ito ay isang kalamidad para sa 3 kaharian. Kung hindi mo ito tatawagan, magkakaroon ako ng dahilan para patayin ka. Haha, bakit kailangan mong magsalita ng napakataas, matandang immortal? Siya ay isang sanggol lamang. Kahit na siya ay ipinanganak sa Sheffield, siya ay inalagaan ng langit at lupa, at siya ay higit na banal. Paano siya magdadala ng kapahamakan sa 3 kaharian? Anong biro? Hindi sumuko si Yang Yiyo. Binata, walang kwenta ang kakayahan mong magsalita. Akala mo ako'y nagsasalita ng walang kaparirikan. Haha, hindi mo maiisip kung gaano kahirap ang dugong sanggol, at hindi mo makontrol. Uulitin ko ito. Ibigay mo, at pakakawalan kita. Patawarin ko ang iyong mga hinaing sa 33 Heavens Palace. Kung hindi, papatayin kita. Tumingin si Shuchu kay Yang Yiyo na parang isang aristokrata ang tingin niya sa mga sibilyan sa mababang uri. Anong biro, kung gusto mong lumaban, pagkatapos ay lumaban. Hindi ako natakot sa anumang pagbabanta. Ang buong katawan ni Yang Yiyo ay sumambulat na may aura, direktang nag-activate ng kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao. At si Xuantong at ang iba pang nakapaligid sa kanya ay handang lumaban anumang oras. Haha, kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Ngumisi si Shuchu, ngunit humakbang pasulong sa susunod na sandali at iwinagayway ang kanyang manggas kay Yang Yiyo at sa iba pa. Huho! Biglang umihip ang malakas na hangin. Matagal nang inihanda si Yang Yiyo, at sumigaw, atake. Halos sabay-sabay, ang lahat ay sumambulat ng may banal na kapangyarihan at inatake si Shuchu. Boom! Nagkasagupaan ang 2 panig. Isang mapurol na tunog. Puff! Ginamit ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang lakas upang buhayin ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao, ngunit naramdaman na lamang niya na ang kanyang dibdib ay tinamaan ng mabigat na martilyo, at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subaw ng dugo. Yung iba naman sa paligid niya, lumipad sila pabalik. Ganun lang. Katumbas ito ng kumpletong pagkatalo para sa lahat. Sa isang suntok, naramdaman ni Yang Yiyo ang agwat sa pagitan nila ni Zuchu, o kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules at Hidao. Parang may pagkakaiba lang sa realm, barrier, pero iba talaga ang perception in between. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Para siyang isang grupo ng 3 taong gulang na mga bata na kaharap ang isang malakas na lalaki. Ang 2 panig ay hindi sa parehong antas sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Kahit na, nakaramdam si Yang Yiyo ng hininga na ikinagulat niya.
Ang lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay naaninag kay Zuchu. Ito ang nagpagulat sa kanya. Ang dahilan kung bakit palagi niyang nagagawang sugpuin ang mga tao sa parehong kaharian at kahit na hamunin ang mga laban sa iba't ibang antas ay kadalasan ay dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan at sa 10 malalaking puno ng Dao, na kumakatawan sa kapangyarihan ng 10 magagandang katangian. Ito ang espesyal na pangangatawan at ang espesyal na kasanayan ng kanyang paraan ng paglilinang. Ngunit hindi niya inaasahan na marami siyang madarama na katangian ng kapangyarihan sa Zuchu. Hindi kaya si Zuchu ay isa ring cultivator ng 10 magagandang katangian. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yang Yiyo na malabong mangyari. Sa susunod na sandali ng tumingala siya, sa wakas ay naunawaan niya na hindi ito ang kapangyarihan ng 10 pangunahing katangian, kundi ang pagiging perpekto ng 5 pangunahing tuntunin. Dahil sa sandaling ito, nakita niya ang 5 kulay ng sangkap na nakapalibot sa katawan ni Zuchu, itim, pilak, berde, kulay abu, at puti, na eksaktong katangian ng 5 pangunahing tuntunin ng kadiliman, liwanag, buhay, kamatayan, at kalawakan. Sa kanilang yugto, naunawaan lamang nila ang 5 pangunahing mga patakaran, at bihirang maisakatuparan ang mga ito. Ngayon ang material na kapangyarihan ng 5 pangunahing panuntunan ay lumitaw lahat kay Zuchu, at ang aura ay hindi lamang malakas, ngunit pinaramdam din ni Yang Yiyan ang aura ng Qi. Nagkamit ng 5 Qi power. Ang susi sa kapangyarihan ng mga panuntunan ay ang kapangyarihan ng Qi. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya ang agwat sa pagitan niya at ng antas ni Hidaw. Ang kapangyarihan na magagamit nila, ang mga tuntunin ng makalangit na paraan, ay ang pangunahing yugto pa rin ng banal na kapangyarihan ng mga panuntunan, habang ang Hidaw ay ang pinakahuling asensya ng banal na kapangyarihan ng mga panuntunan, ang kapangyarihan ng Qi, na ganap na 2 konsepto. Hindi katakataka na marami sa kanila ang natalo ni Zuchu sa isang kumpas ng kanyang kamay at dahado. Ginamit ng kabilang partido ang pinagmumula ng kapangyarihan, habang sila ay pinahina ng isang antas. Alam ni Yang Yiyan na hindi siya mananalo. Ngunit wala siyang magagawa sa oras na ito. Isang hakbang pasulong si Zuchu, at direktang binalot siya ng 5 puwersa ng Qi. Walang ibang pagpipilian si Yang Yiyan. Alam niyang hindi siya mananalo, ngunit hindi niya intensyon na umupo at maghintay sa kamatayan. Siya. Umuungal, 10 dakilang kapangyarihan ay nagsanib sa isa, 9 na welga ng kaguluhan. Dong 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 dong. Isinakripisyo niya ang Chaos Bell at gumawa ng 9 na magkakasunod na strike. Ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa Divine Core Dao Seed ay agad na nagsanib sa isa para i-activate ang Chaos Bell para salubungin ang 5 Qi forces ni Zuchu. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan, at pinapagana niya ang isang kayamanan tulad ng Chaos Bell. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang pag-atake ni Zuchu sa pagkakataong ito. Mas malakas ang atake ng kalaban sa pagkakataong ito kaysa sa nakaraang casual swing. Boom! Ang Chaos Bell ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at 9 na inscription ay bumukas ng napakatalino. Ang 9 na tunog ng kampana ay umalingaw sa buong mundo, na ikinagulat ng Yuan Shen. Ngunit nakilala niya ang 5 puwersa ng Qi ni Zuchu. Ngunit desperado si Yang Yiyan sa susunod na sandali. Matapos ang isang dagandong, ang 5 Qi power ni Zuchu ay ganap na tumawid sa Chaos Bell, pinigilan ito sa isang iglap, na naging sanhi ng pagdilim ng Chaos Bell. Pagkatapos, isang alon ng natitirang Qi power ang bumagsak sa kanya. Puff! Nagsuka si Yang Yiyo ng dugo at lumipad pabalik sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay nabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Pagkatapos, bago siya makakalipad ng malayo, nakita niya si Zuchu na nakatayo sa pwesto at hinawakan siya sa hangin. Naramdaman ni Yang Yiyo ang paghigpit ng kanyang leeg, at agad na lumitaw sa kamay ni Zuchu, at kinurot sa kanyang leeg. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay hindi nakaimik at nalagutan ng hininga. Ipaglalaban kita. Ang boses ni Xuantong ay narinig sa kanyang likuran. Naramdaman ni Yang Yiyo na sumugod si Xuantong at ang iba pa. Ngunit malamig na sumangot si Zuchu, naghahanap ng kamatayan. Gamit ang kanyang kamay, muling lumipad si Xuantong at ang iba pa pabalik, at sa pagkakataong ito ay wala nang bumangon muli. Ang makapangyarihang tao ni Hidaw ay ganap na dinurog ang mga alituntunin ng langit sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Sa oras na ito, tinitigan ni Zuchu si Yang Yiyo at ni Nishan, binata, tila hindi mo alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mga alituntunin ng langit at mga alituntunin ng pagkakasundo. Hindi ba sinabi sa iyo ng mga nakatatanda mo? Binigyan ka namin ng pagkakataon, at dahil ayaw mo, pumunta ka sa impyerno. Naramdaman ni Yang Yiyo na habang nagsasalita si Zuchu, ang kamay na nakahawak sa kanyang leeg ay sisabog na sa sobrang lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bata ngunit galit na boses ang narinig. Bad guy, hayaan mo na si Daddy. Hindi ba yun ang boses ng dugong sanggol na si Yang Shu daw? Ang dugong sanggol ay nakahiga sa leeg sa likod ni Yang Yiyo. Nang makitang napahawak si Yang Yiyo sa leeg ni Zuchu, nagsalita siya. Narinig din ito ni Yang Yiyo, at gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso, at tumaas ang kislap ng pag-asa. Ang mga salita tulad ng masasamang tao at mabubuting tao ay itinuro sa kanya ng dugong sanggol.
Kabanata 302, Pagbugbog sa makapangyarihang hidaw. Ang mga salita ni Blood Infant Yang Shu daw ay nagbigay ng pag-asa sa lahat. Si Xuantong at ang iba pa sa di kalayuan ay pawang malubhang nasugatan sa dalawang casual na pag-atake ni Zuchu at napahiga sa lupa nang hindi bumabangon. Gayunpaman, naiintindihan ng lahat na hindi sila pinatay ni Zuchu dahil sa kanyang mukha, kung hindi ay matagal na silang napatay. Sa kabutihang palad, mayroong isang hindi nakasulat na tuntunin sa mga matataas na antas na strongmen sa God Realm na hindi maaaring patayin ng mga strongman ng hidaw ang mga Diyos sa ibaba ng hidaw. Hindi siya pinatay, ngunit siya rin ay malubhang nasugatan. Para naman kay Yang Yiyo, may dugong sanggol, na nagbigay kay Zuchu ng pagkakataong umatake. Sa sandaling ito, nakita ng lahat na si Yang Yiyo ay kinurot sa leeg ni Zuchu at malapit ng mamatay. Lahat sila ay labis na nababalisa, ngunit hindi nila inaasahan na ang sanggol na may dugo ay nagsabi, "Masamang tao, bitawan mo si tatay." Nagbigay ito kay Xuantong at sa iba ng kislap ng pag-asa. Hindi nila alam kung gaano kalakas at kakaiba ang Blood Infant, ngunit mula sa sitwasyon na higit sa 100 tao mula sa Five Elements Family of the Heavenly Clan ang naging mummies nang umiyak siya sa oras na iyon, kung sino man ang makakapag-ayos kay Zuchu na patayin si Yang Yiyo sa oras na ito, kung gayon ang tanging nasa audience ay ang Blood Infant na si Yang Shu daw. Siyempre, kahit alam ng lahat na kakaiba ang Blood Baby, si Shu Chu ay isang makapangyarihang tao na nakamit ang Dao, at ang lakas na ipinakita niya ay napakalaki para sa kanilang lahat, kasama na si Yang Yiyo. Hindi alam kung iligtas ng Blood Baby si Yang Yiyo at talunin si Shu Chu. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng lahat, ang sanggol na may dugo ay isang sanggol lamang. Siya ay nakaharap sa isang makapangyarihang tao sa antas ng Dao, si Shu Chu, isa sa 3 dakilang Dharma Master sa ilalim ng Emperor ng Tiansheng Temple ng 33 Heavens Palace. Matapos marinig ni Yang Yiyo ang dugong sanggol na nagsasalita, talagang nag-alala siya sa kanyang puso. Sabagay, baby pa lang siya. At paano naman si Shu Chu? Natigilan din siya matapos marinig ang dugong sanggol na nagsalita. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa dugong sanggol na nakahiga sa leeg ni Yang Yiyo mula pa noong una. Kahit na ito ay isang espiritual na nilalang na inalagaan ng langit at lupa, ito ay isang sanggol lamang sa sandaling ito, at hindi ito makagawa ng anumang mga alon sa kanyang harapan. Kinurot ang leeg ni Yang Yiyo sa kanyang kamay, handang kurutin si Yang Yiyo hanggang mamatay. Sa orihinal, hindi niya alam kung ano ang dahilan niya para salakayin si Yang Yiyo, ngunit ang Blood Infant ay nagbigay lang sa kanya ng dahilan para patayin si Yang Yiyo. Ang 3 dakilang Dharma Master ay naunawaan ang lahat ng iniisip ng emperador, ngunit ang isang mahusay na Dharma Master na nasa antas ng hidaw ay hindi makaatake sa mga Diyos sa ibaba ng hidaw. Ito ay isang pinagkasunduan sa God Realm at isang hindi nakasulat na panuntunan. Ngayon wala na siyang dapat ipag-alala. Ang pagpatay kay Yang Yiyo ay ang tamang oras para malutas ang isang problema para sa emperador. Nang salakayin ni Shu Chu si Yang Yiyo, nagsalita ang dugong sanggol. Natigilan siya. Naramdaman na lang niya ang pag-agos ng dugo. Likas na naramdaman ni Shu Chu ang panganib. Hindi niya alam kung ilang taon na siyang walang ganoong pakiramdam. Bumilis ang tibok ng puso niya. Halos instinctive niyang maluwag ang kanyang kamay na kumukurot sa leeg ni Yang Yiyo at mabilis na umatras, sinusubukang iwasan ang liwanag ng dugo. Boom! Sa sumunod na sandali, nagbago ang mukha ni Shu Chu, ngunit umungol siya. Inatake nga siya ng ilaw ng dugo, ngunit hindi niya ito naiwasan. Dahil dito, mabigat ang pakiramdam ni Shu Chu sa kanyang puso. Minaliit niya ang dugong sanggol. Pagkatapos ng pag-atake, umatras si Shu Chu ng 12 ng metro. Nakatakas din si Yang Yiyo sa kamatayan at nakatakas mula sa mga kamay ni Zuchu. Bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal, at ang kanyang damit ay basang-basa ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ang lakas ni Zuchu, o ang lakas ng malakas na tao ng hidaw, ay talagang lumampas sa kanyang imahinasyon. Ngunit sa sumunod na sandali, muling nagbago ang kanyang mukha at sumigaw siya ng malakas, "Daoer, bumalik ka," pakiramdam niya. Isang gun sa kanyang leeg, ngunit nalaman na ang dugong sanggol na si Yang Shu daw ay sumugod palabas, at ang kanyang target ay si Zuchu. Bagamat alam niyang ang dugong sanggol ang nagligtas sa kanya, hindi siya sigurado kung kaya ng Blood Baby na labanan si Zuchu. Pagkatapos ng lahat, ang sanggol sa dugo ay mas malaking sanggol pa rin. Kahit may makapangyarihang kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi makasabay ang kanyang isip. Siya ay magdaranas ng pagkatalo laban kay Zuchu, isang matandang halimaw na nag-ensayo sa loob ng maraming taon. At saka, pumunta dito si Zuchu kasama ang dugong sanggol bilang kanyang target. Ngayong sumugod ang dugong sanggol, hindi ba ito talaga ang gusto ni Zuchu? Ano? Kung ang Blood Baby ay kinuha ni Zuchu? Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto at siya ay sumigaw ng mabilis. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang galit na boses ng Blood Baby, "Bawal saktan ng masasamang tao si Daddy." Narinig ni Yang Yiyan ang boses at nanginag sa kanyang puso. Tinanggap niya ang dugong sanggol mula sa simula, unti-unting umibig sa batang ito, at pagkatapos ay kinuha siya bilang kanyang huling alagad. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Sino ang nagsabi na ang sanggol sa dugo ay masama? Evil. Maaari ba itong mag-alala tungkol sa ama nito?
Lumipad palabas ang sanggol at naging bloodlight at dumiretso sa Shu Chu. Baliw na bata, makapangyarihang tao iyon ng hidaw. Sigaw ni Yang Yian sa kanyang puso. Ngunit ang dugong sanggol ay nasa harap na ni Shu Chu. Wow! Isang napakatalam na dagandong ang tumunog. Alam ni Yang Yian na ito ang soul attack ng Blood Baby. Hindi ko alam kung gagana ito kay Shu Chu. Tinitigan ito ng mabuti ni Yang Yian, ngunit nakita niyang nanginginig ang buong katawan ni Shu Chu, ngunit ito ay isang panginginig lamang. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas ang kapangyarihan ni Qi, at sinampal niya ng palad ang dugong sanggol. Yang Yian ay balisa, ngunit alam din niyang huli na para pigilan ito sa oras na ito. Kung ang palad ni Shu Chu ay tumama sa dugong sanggol, hindi siya nang ahas na isipin kung ano ang mga kahihinatnin. Nagkaroon din siya ng bagong pagkaunawa sa lakas ni Zhu Chu. Alam niya kung gaano kalakas ang pag-atake ng Yuan Shen ng Blood Infant, ngunit ang buong katawan ni Zhu Chu ay nanginginig lang, at tila wala itong gaanong epekto. Diretso niyang sinampal ang Blood Infant. Boom! Ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Hindi siya naglakas loob na tumingin, sa takot na makita ang eksena ng Blood Infant na sinampal hanggang mamatay ni Zhu Chu. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na may bahagyang kirot sa kanyang puso. Nagkaroon ng dagandong, na sinundan ng hiyawan. May mali. Ang sigaw na ito ay hindi boses ng Blood Infant, ngunit ito ay parang napakatanda. Biglang binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin. Ang matandang sigaw ay tiyak na hindi ang Blood Infant, kundi si Zhu Chu. Hindi kaya natama ng palad ni Zhu Chu ang Blood Infant at na-counter-attack ng Blood Infant. Ito ay hindi makaagham, gaano man kalakas ang Blood Infant, ito ay sanggol pa rin, at si Zhu Chu ay isang matandang halimaw ng hidaw. Paano ito masusuklian ng Blood Infant? Si Yang Yiu ay nag-iisip ng ligaw sa kanyang puso at binuksan ang kanyang mga mata upang tumingin. Sa sumunod na sandali ay natigilan siya. Boom! Masamang tao. Boom! Masama kang tao, bawal kang patulan si Daddy. Boom! Huwag mong patulan si Daddy. Hindi makapaniwala si Yang Yian sa kanyang mga mata. Naisip niya na ang dugong sanggol ay papatayin ng palad ni Shu Chu. Hindi niya kayang tingnan ito ngayon lang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit narinig niya ang sigaw ni Shu Chu. Nang muling imulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang eksena na halos malaglag ang kanyang mga mata. Ang dugong sanggol ay naging isang dugo pulang flash at marahas na binugbog si Shu Chu. Oo, ito ay talagang isang pambubugbog. Kakaiba ang figure ng Blood Baby. Naging ilaw ito ng dugo habang gumagalaw, huminto at nagkondensasyon, at pagkatapos ay sinuntok nito si Shu Chu gamit ang maliit nitong kamao. Bukod dito, sa tuwing tumama ang maliit na kamao ng dugong sanggol, umuungal ito ng malakas, at pagkatapos ay sumisigaw si Shu Chu. Sa bawat pagsuntok ng dugong sanggol, sinasabi nito sa galit at parang bata na boses, huwag mong patulan si tatay, masama kang tao, at iba pa. Nasaan si Shu Chu? Nakaharap sa maliliit na kamao ng dugong sanggol, si Shu Chu ay walang paraan para makaiwas at ganap na walang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. Sa wala pang 10 paghinga, si Shu Chu ay tinamaan ng daan-daang suntok mula sa dugong sanggol at pinalo sa ulo ng baboy, na may gusot na buhok, na nakahiga sa lupa. Kabanata 303, Tatlong Dakilang Daw. Hindi nakita ni Yang Yian kung paano iniwasan ng dugong sanggol ang palad ni Zhu Chu at pinalo si Zhu Chu ng marahas, ngunit nang makita niyang gumagalaw ang dugong sanggol sa bukid, naintindihan niya ng kaunti. Ang dugong sanggol ay maaaring maging liwanag ng dugo, at ito ay nagkakalat sa isang iglap. Talagang nakakamit nito ang estado ng dispersang sa gas at liwanag, at pagtitipon sa hugis. Kapag inatake siya ng iba, maaaring gawing gas at bloodlight ng Blood Baby ang kanyang katawan, kaya ang palad ni Zhu Chu kanina ay katumbas ng paghampas sa hangin, at hindi man lang ito nasaktan sa dugong sanggol. Pagkatapos noon, nag-counterattack ang Blood Baby. Ang katawan ay may kakayahang magtipon at maghiwa-hiwalay sa hugis, nakatumbas ng pagiging hindi magagapi, kaya normal na matalo si Zhu Chu ng marahas. Ang susi ay ang dugong sanggol ay may kaayla, hilakbot at malakas na puwersa sa katawan nito. Kapag umindayog ang maliit na kamao, kahit si Zhu Chu ay hindi ito mapipigilan at pinalo sa ulo ng baboy. Matapos makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Yang Yian, at tumawa din siya. Siya ay may bagong pag-unawa sa kakayahan ng dugong sanggol. Hindi ko inaasahan na makakalaban niya talaga ang malakas na lalaki ng hidaw. Ayos lang makipag-away, pero marahas din niya itong talunin. Si Shu Chu noon. Walang talo at mataas sa ibabaw ng iba saglit lang ang nakalipas. Dinurog niya ito sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay at nagpa siya sa kanyang buhay o kamatayan sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Ngunit ngayon, nang makita si Shu Chu na binugbog sa ulo ng baboy ng dugong sanggol, si Yang Yian ay nakaramdam ng sobrang saya. It was really retribution. Sobrang bilis ng sampal, haha. Nang makita niya si Shu Chu na binugbog sa lupa ng dugong sanggol, magsasalita na sana siya para hilingin sa dugong sanggol na bumalik. Ngunit hindi niya inaasahan na si Shu Chu, na nakahandusay sa lupa, ay sumigaw ng malakas, "Mga kapatid, bakit hindi kayo kumilos ngayon?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto. Ano ang ibig sabihin ni Shu Chu sa pagsigaw? Naunawaan kaagad ni Yang Yian na may dalawang malalakas na lalaki sa eksena, nagtatago sa dilim, kung hindi ay hindi hihingi ng tulong si Shu Chu at tinawag siyang kapatid. Ang mga matatawag na kapatid ni Shu Chu ay walang alinlangan na malalakas na lalaki na kapareho niya. Ang isang hidaw ay magiging maayos, ngunit kung mayroong dalawa pa, sila ang tatlong dakilang hidaw na malalakas na lalaki. Siya at si Zuan Tung at ang iba pa ay hindi babanggitan. Walang paraan upang labanan ang malalakas na lalaki sa antas ng hidaw. Magagawa ba ito ng Blood Infant? Hindi sigurado si Yang Yian. Nang matapos magsalita si Zhu Chu, nakita ni Yang Yian ang dalawang Divine Lights na lumitaw mula sa manipis na hangin sa field. Lumitaw sila sa magkabilang panig ng Zhu Chu at ng Blood Infant, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Sa sandaling ito, ang Blood Infant ay sinuspinde sa itaas ng Zhu Chu. Matapos talunin si Zhu Chu, hindi ito kumilos dahil naramdaman din ng Blood Infant ang hitsura ng dalawang makapangyarihang lalaki. Ahem. Si Zhu Chu, na nakalutang sa lupa at dumudura ng dugo, ay nakita ang dalawang Divine Light na lumitaw, ngunit sinabi, Brother Zong, Fellow Dawis Julie, ang Blood Infant ay isang malaking pinsala, mangyaring patayin ito. Narinig ni Yang Yian na tinatawag ni Zhu Chu ang dalawang pangalan, at biglang tumibok ang kanyang puso. Ang isa ay nagngangalang Zong at ang isa ay Julie. Parang magkaaway silang lahat. Ngunit ito ay normal na isipin ito. Pinatay niya si Ye Hanbing ng 33 Heavens Palace, Zong Sha ng Ghost Realm, at ang Young Master ng Julie Clan. Ang lahat ng mga tao mula sa tatlong pamilya na pumasok sa mundo ng mga Diyos ay pinatay niya. Ngayon ay normal na para sa mga makapangyarihang tao sa likod ng tatlong pamilya na lumitaw. Hindi na kailangang sabihin, ang 2 taong kara rating lang ay malamang na ang mga makapangyarihang master ng hidaw mula sa Ghost Realm at ng Julie Clan. Mukhang matagal na silang nakarating pero nagtatago lang sila sa dilim at nanunood ng palabas. Matapos bugbugin ng dugong sanggol si Zhu Chu at sa pilitang sumigaw, isinakripisyo ng huli ang kanilang mga sarili. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay nasa estado ng pagkabalisa, at siya ay nakabitin muli. Maaaring talunin ng Blood Baby si Zhu Chu, ngunit kaya ba nitong talunin ang dalawa pa? Bukod dito, naramdaman ni Yang Yiu na ang cultivation aura ng isa sa dalawa ay mas malakas kaysa kay Zhu Chu. Hindi kaya nasa ikalawang antas siya ng hidaw. Sabay-sabay na pagharap sa tatlong hidaw, nasa panganib ang dugong sanggol. Malakas na sumigaw si Yang Yiu, Dower, bumalik ka kaagad. Sigaw ni Yang Yiu. Pinag-isipan niya ito. Sa pinakamasama, kukunin niya ang dugong sanggol at lahat para itago sa Chen Kun Pot. Kung ang Chen Kun Pot ay nalantad, ito ay malalantad. At least mailigtas niya ang kanyang buhay pansamantala. Anyway, ang Chen Kun Pot ay isang kayamanan. Ilantad man ito sa harap ng tatlong makapangyarihang lalaki, saglit lang ay wala silang magagawa. Sa sandaling ito, ang huling dalawa ay tumitig sa dugong sanggol sa sandaling lumitaw ang mga ito. Sabi ng isa sa kanila, masamang nilalang, bakit hindi ka sumuko? Ang taong ito ay isang makapangyarihang hidaw ng Tribong Julie. Siya ang may pinakamalakas na hininga sa pangunawa ni Yang Yiu, ngunit siya ay isang hidaw level 2 cultivator, na tinatawag na Julie Za. Ang isa pang tao ay si Zong Shangqing ng hidaw ng Ghost World, ngunit siya ay isang hidaw level 1 cultivator. Ang tatlo sa kanila ay hindi nagsama, ngunit sila ay nagmula sa gitna ng nasasakupan ng mga Diyos ng sabay. Lahat sila ay hidaw masters. Nagmula sila sa iba't ibang landas, ngunit sa ilalim ng malakas na pangunawa, natuklasan nila ang pagkakaroon ng isa't isa pagkatapos lumitaw dito. Ito rin ang dahilan kung bakit nabalisa si Shu Chu matapos bugbugin ng dugong sanggol at nagmamadaling humingi ng tulong sa dalawa nang walang pakialam sa mukha nito. Dahil alam ni Shu Chu na nasa dilim ang dalawa. Dumating sina Julie Zhao at Zong Shangqing, isa para sa pagsilang ng dugong sanggol, at natural na alam ng isa na ang kanilang mga disipulo ay pinatay ni Yang Yiu. Kung tutuusin, matagal na nila itong alam, pero puro hinaing sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Dahil sa hindi nakasulat na mga alituntunin at mukha, bagamat sila ay galit, hindi sila makakarating kay Yang Yiu ng mag-isa para sa paghihiganti. Ito ay hindi hanggang sa kapanganakan ng dugong sanggol na sila ay nagkaroon ng isang dahilan upang dumating. Sa pangalan, ang sanggol na may dugo ay hindi maaaring payagang umiral sa mundo, ngunit lihim, ang mga makapangyarihang taong ito na pinagsama ang Dao ay mas alam ang halaga ng sanggol na may dugo. Kahit na para sa kanila, ito ay isang mahusay na pagan para sa paglilinang. Kaya ang pagdating upang hanapin ang dugong sanggol ay maaari ring alisin si Yang Yiu at ipaghiganti ang sarili nilang mga alagad. Pagkatapos lang ng Daoist Temple na diskubre nila ang pagkakaroon ng isa't isa. Nanguna si Shu Chu, at masaya rin sina Julie Zhao at Zong Shangqing nang makita kung anong magagandang kakayahan ang taglay ng sanggol na may dugo na inalagaan ng langit at lupa. Ang gayong masasamang espiritu ay tiyak na hindi simple. Gaya ng inaasahan, natalo si Shu Chu at sa wakas ay humingi ng tulong. Nagpakita ang dalawa. Ngunit sa kanilang mga mata, si Shu Chu ay mayabang, kaya siya ay binugbog ng sanggol na may dugo. Ang mahabang dagandong ng dugong sanggol ay umatake sa kaluluwa at naapektuhan ang puso ng Taoismo.
Si Shu Chu ay pabaya at nawala. Sa labanan ngayon, naobserbahan din nina Julie Zhao at Zhong Shangqing ang mga paraan ng pag-atake ng Blood Infant. Naturally, hanggat maaari nilang maiwasan ang pag-atake ng kaluluwa, maaari nilang ibagsak ang sanggol na may dugo. Hindi sila magiging kasing tanga ni Shu Chu, na pabaya sa harap ng dugong sanggol. Lalo na si Julisha, na umabot na sa ikalawang antas ng hidaw, ay determinadong ibagsak ang dugong sanggol. Sa kanyang mga mata, ang sanggol sa dugo ay ang banal na gamot para sa kanyang pagsulong. Ang antas nila, mas malinaw nilang alam kung gaano kahalaga ang dugong sanggol na inalagaan ng langit at lupa. Ngunit sa ibabaw, ito ay likas na halimaw at dapat patayin. Umungol si Julisha at itinaas ang kanyang kamay para salakayin ang dugong sanggol. Itinaas ni Julisha ang kanyang kamay at ang 5 uri ng alituntunin ng Qi ay bumuhos na parang baha, na 2 beses na mas malakas kaysa noong Zuchu. Kumirot ang puso ni Yang Yiyo. Naramdaman niya ang pagbagso ng hininga ni Julisha, at ang presyon ng langit at lupa ay nagpakawala sa kanya. Umuungol. Ang dugong sanggol ay umungol. Puno ng dugo ang buong katawan. Sa pagharap sa pag-atake ni Julisha, hindi ito gustong madaig. Ang liwanag ng dugo ay natipon sa langit at direktang bumangga sa atake ni Julisha. Boom! Sa isang dagandong, ang dugong sanggol ay lumipad pabalik sa pagkakataong ito. Nang makita ito, kinagat ni Yang Yiyan ang kanyang dila para makapag-isip ng maayos. Sa pagsabog ng 10 attribute powers, sa wakas ay naibsan ng husto ang pressure sa kanya. Bigla siyang tumalon at hinawakan ang lumilipad na dugong sanggol sa kanyang mga kamay. Kabanata 3004 na Demon Baby, Demon Baby. Dower, hinawakan niya ang dugong sanggol at nag-aalala. Sa susunod na sandali, diretso niyang ginalaw ang kanyang isip, na gustong higpitan ang dugong sanggol sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa sandaling ito, nakita niya na ang sanggol na may dugo ay hindi kapantay ng malakas na lalaki sa ikalawang antas ng hidaw. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay noong ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang isip upang balutin ang dugong sanggol, ang katawan ng dugong sanggol ay kumikislap ng liwanag ng dugo, lumalaban sa kanyang isip. Nais niyang ilagay ang dugong sanggol sa espasyo ng Chen Kun Pot, ngunit ang saligan ay ang dugong sanggol ay hindi mas mababa sa kanyang isip. O marahil ang kanyang isip ay mas malakas kaysa sa sanggol na may dugo, ngunit ngayon ay tila ang kanyang Yuan Shen na isip ay malinaw na hindi sapat para sa sanggol na may dugo, at hindi niya maaaring pilitin ang sanggol na may dugo sa espasyo ng Chen Kun Pot. Nilabanan si Dower. Nag-aalalang sabi ni Yang Yiyan. Ngunit natagpuan niya na ang mga mata ng dugong sanggol ay naging ganap na pula sa sandaling ito, at ang gininto ang banal na selyo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap. Isang hininga ang lumabas mula sa dugong sanggol, at si Yang Yiyan ay nagulat, ngunit ngayon sa susunod na sandali ang dugong sanggol ay kumawala mula sa kanyang mga braso at naging ambon ng dugo. Kasabay nito, sina Julisha at Zhong Shangqing ay lumapit sa kanya mula sa kaliwa at kanan. Nakaramdam ng pait si Yang Yiyo sa kanyang puso. Nakita niyang sumugod muli ang dugong sanggol patungo kay Julisha. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungal si Yang Yiyo, at isang makulay na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay ang makulay na sukat ng dragon. Dahil walang ibang paraan, lumaban tayo. Kinokontrol ni Yang Yiyo ang makulay na sukat ng dragon at diretsyong nilaslas si Zhong Shangqing. Boom! Naghahanap ng kamatayan. Si Zhong Shangqing ay orihinal na nagmamadali patungo sa dugong sanggol, ngunit hindi niya inaasahan na maglakas loob si Yang Yiyo na atakihin siya. Malamig siyang umuso at iwinagayway ang kapangyarihan ng 5 Qi, at sumugod patungo sa makulay na kaliskis ng dragon ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng malakas na kalabog, ang makulay na kaliskis ng dragon ni Yang Yiyo ay agad na tumalbog at lumabo. Puff! Pinahahalagahan ng makulay na sukat ng dragon at Yang Yiyo ang buhay ng isa't isa. Ang pag-ataking ito ay nagdulot sa kanya ng backlash, ngunit ang makulay na sukat ng dragon ay direktang nabasag ni Zhong Shangqing at bumalik sa katawan ni Yang Yiyo. Pinaikit ni Zhong Shangqing ang kanyang mga mata, sa tamang panahon para patayin si Yang Yiyo. Pinatay ng batang ito ang anak ng kanilang Panginoon, at pagkatapos ay pinatay ang mga disipulo ng mundo ng mga multo na pumasok sa kaharian ng mga Diyos. Para kay Zhong Shangqing, ang pagpatay kay Yang Yiyo ay isang piraso ng cake. Ang kanyang kumislap ang figure at nawala sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, dumiretso siya sa harap ni Yang Yiyo at sinuntok siya sa dibdib. Boom! Bitik! Puff! Hindi nakita ni Yang Yiyo ang pinagdaanan ng paggalaw ni Zhong Shangqing, ni hindi niya ito naramdaman. Isang malakas na suntok lang ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, at bumagsak ang kanyang buong dibdib. Nagsuka siya ng dugo at lumipad paatros na parang saranggola na may putol na tali. Nahulog siya sa lupa na may malakas na putok. Sa sandaling ito, hindi na makabangon si Yang Yiyo. Kasabay nito, nagsimula ang paghaharap sa pagitan ng Blood Baby at Julie Zhao. Nang makita ni Julie Zhao ang dugong sanggol na naging bloodlight at sumugod, siya ay nginisyon, ito ay isang pandaraya lamang ng pagtitipon at pagkalat. Panoorin mo akong patayin ka. Bago pa siya matapos magsalita ay nagpahangin si Julie Zhao sa harapan niya. Dahil sa kanyang mga mata ay hindi nakikita ang blood mist na naging katawan ng Blood Baby, confident siya na ang pag-ataking ito ay tiyak na magpapababa sa Blood Baby at tama na tamaan ang Blood Baby. Boom!
Sa susunod na sandali, tumama ito sa dugong sanggol gaya ng inaasahan. Pero, biglang nagbago ang mukha ni Julie Zhao, bulalas niya, at mabilis na umatras. Ngunit huli na. Buzz! Isang nanginginig na tunog ang umalangaw-ngaw. Matapos niyang tamaan ng dugong sanggol, hindi niya nasugatan ng husto ang dugong sanggol gaya ng iniisip. Sa halip, naramdaman niyang parang natamaan siya ng kumunoy. Ang kanyang palad ay sinipsip ng isang walang katulad na malaking puwersa ng pagsipsip, at sa sandaling ito, ang katawan ng dugong sanggol ay unti-unting naging malinaw sa ambon ng dugo. Isang maliwanag na ginintoang liwanag ang sumabog mula sa gitna ng mga kilay, at isang gintong liwanag ang umuugong at bumaril patungo sa kanya. Naramdaman ni Julie Zhao ang hininga na nagpang-inag sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang malakas na pag-atake ng kaluluwa. Nakita niya ang isang gintong marka sa noo ng sanggol na may dugo, isang napakasinaunang banal na selyo. Ang malakas na pag-atake ng kaluluwa ang sumabog mula sa banal na selyo na ito. Walang kwenta ang pagtatago. Ang kapangyarihan ng Divine Seal na lumabas mula sa mga kilay ng dugong sanggol ay agad na pumasok sa kanyang kilay at direktang tumama sa kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit ay agad na naging blanko sa isip ni Julicia. Mula sa labas, sa sandaling ito, itinaas ng dugong sanggol ang kanyang kamao at diretsyong damapo sa dibdib ni Julicia ng malakas. Binasag ng kamao ang dibdib ni Julicia at pinalipad si Julicia. Basta! Nang susundan na sana ng Blood Baby at habulin si Julicia, umalangaw sa likuran niya ang sigaw ni Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ang tinamaan ni Zhong Shangqing sa lupa. Bawal tamaan ng masasamang tao si Daddy. Lumingon ang dugong sanggol at nakita si Yang Yiyo na dumura ng dugo sa lupa. Nakita niyang muling itinaas ni Zhong Shangqing ang kanyang kamay bilang tugon sa sitwasyon, at ang limang chi ay nagsusumikap upang ganap na patayin si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sumuko ang dugong sanggol sa paghabol kay Julicia, ngunit nagsalita sa boses ng sanggol na may galit, bawal saktan ng masasamang tao si Daddy. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ang gintong liwanag ay kumislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Whoosh! Ang dugong sanggol ay nawala sa lugar, at sa ilalim ng liwanag ng pula at ginto, siya ay direktang sumugod kay Zhong Shangqing. Bumabalik ang panahon sa panahon ng si Yang Yiyo ay tinamaan ni Zhong Shangqing at ang kanyang dibdib ay nabasag sa lupa. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo si Zhong Shangqing na tumalon at muling itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanya sa himpapawid, kasama ang limang chi na sumabog, na gustong patayin siya ng buo. Ikaw ay isang matigas na bata, ngunit bibigyan kita ng isa pang biyahe, mamatay. Hindi inaasahan ni Zhong Shangqing na hindi pa namatay si Yang Yiyo matapos siyang tamaan. Malamig siyang ngumuso at tumalon para umatake ulit. Para kay Yang Yiyo, nagsuka siya ng dugo mula sa kanyang bibig at hindi makapag-ipon ng bakas ng divine power. Ang palad ni Zhong Shangqing ay nagpawala sa kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan, at ang banal na ilog na binhi ng Dao ay puno ng mga bitik. Kung hindi siya inang ng isang espesyal na divine core Dao seed na makapangyarihan, matagal na siyang namatay. Ngayong nakikita si Zhong Shangqing na mahigpit na sumusunod upang patayin siya, pinapanood niya ng may pait sa kanyang puso, mamamatay ba siya? Gayunpaman, nangyari ito sa sandaling ito. Nakita niya na si Zhong Shangqing, na nasa himpapawid, ay biglang napailing. Ang kanyang nakataas na kamay ay puno ng limang chi, ngunit ito ay lumalabo. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyan na ang katawan ni Zhong Shangqing ay tinamaan ng halo ng pula at ginto sa bilis ng kidlat, na tumusok sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali ay naintindihan na niya. Daor! Sa oras na ito, nakita niya na ito ay ang sanggol na may dugo na lumitaw sa kanyang harapan. Walang duda na ang dugong sanggol ay tumusok sa katawan ni Zhong Shangqing. Bang! Ang katawan ni Zhong Shangqing ay nasuspine sa hangin, ang ilaw ay walang pakialam, at bumagsak ito sa lupa ng may bukol, ngunit ito ay naging isang tuyong bangkay. Sa sandaling ito, ang buong katawan ng dugong sanggol ay parang apoy, at ang gininto ang banal na selyo sa noo ay parang apoy din. Si Xu Chu, na kalahating patay sa dugong sanggol sa di kalayuan, ay nakakita ng labanan sa isang iglap. Nang makita niya si Julie Zhao na binugbog ng dugong sanggol at tinusok sa dibdib, at nakita si Zhong Shangqing na naging tuyong bangkay at nahulog, si Xu Chu ay natakot kaya nanginginig siya, bumubulong sa kanyang sarili, demonyo na sanggol, demonyong sanggol. Habang nagsasalita siya, ang buong katawan ni Xu Chu ay kumislap ng gininto ang liwanag, ngunit gumamit siya ng isang lihim na paraan upang makatakas ng direkta. Kung hindi siya tumakas ay nasa panganib ang kanyang buhay. Kalahati na lang ng buhay niya ang natitira. Hindi niya inaasahan na si Julie Zhao, na nasa ikalawang antas ng Hidaw, ay hindi makakalaban sa Blood Infant. At paano si Julie Zhao? Matapos masugitan ng husto ng Blood Infant at lumipad ng paurong, nagkamalay siya matapos makalapag ng husto sa lupa. Nakita niya ang Blood Infant na tumutusok sa katawan ni Zhong Shangqing, at ang huli ay naging mommy. Alam ni Julie Zhao na minamaliit niya ang Blood Infant, kaya diretso siyang tumakas. Siya ay malubhang nasugatan at mamamatay kapag hindi siya umalis. Kaya, sa wakas natapos ang isang sakuna. Kabanata 305, walang makakasakit. Isang kamatayan, dalawang pagtakas. Nakatakas din ang mga nakatakas na may mga pinsala. Ito ang napakatalino na talaan ng dugong sanggol.
Ang isang sakuna ay mabilis na dumarating at mabilis na umalis. Si Yang Yiyu ay nanginginig sa buong katawan, takot at pagod. Daor! Sigaw niya, lumulutang ang dugong sanggol sa itaas ng ulo niya. Sa oras na ito, ang mga mata ng Blood Baby ay nakatutok sa direksyon kung saan tumakas sina Julie Zhao at Shu Chu. Pagkatapos sumigaw ni Yang Yiyu, ang liwanag ng dugo sa katawan ng sanggol na may dugo ay parang apoy ay namatay, at nahulog ito mula sa hangin sa isang iglap. Mabilis na umiwas si Yang Yiyu at binuksan ang kanyang mga kamay para saluhin siya at hawakan sa kanyang mga braso. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dugong sanggol sa mga mata ni Yang Yiyu ay pula, ngunit sa oras na ito ay unti-unti silang bumalik sa normal na itim, at ang gininto ang selyo sa pagitan ng mga kilay ay lumabo din. Ang dugong sanggol ay napakahina, at ang kanyang hininga ay napakahina. Malinaw itong nararamdaman ni Yang Yiyu habang hawak siya. Tatay! Tatay! Tumatakbo ang mga masasamang tao, natutulog si Daor. Matapos bumalik sa normal ang lahat, sinabi ito ng Blood Baby sa mga bisig ni Yang Yiyu, na agad namang nagpang-inig kay Yang Yiyu. Tanga! Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Yang Yiyu sa kanyang puso, at ito ay lubhang hindi kasiya siya. Hindi niya akalain na isang araw ay aasa siya sa isang sanggol para iligtas ang kanyang buhay. Siyempre, ang sanggol na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Ngunit sa kanyang puso, nakatatak sa kanyang isipan ang labanang ito ngayon. Kung hindi dahil sa Blood Baby, mamamatay siya ngayon. Noong una, iniisip niyang kunin ang dugong sanggol at lahat para itago sa espasyo ng Chenkun Pot. Sino ang nakakaalam na sa harap ng isang ganap na malakas na tao, ang pagpasok sa espasyo ng Chenkun Pot ay isang luho. Sa hindi inaasahan, walang magawa. Kung hindi dahil sa pagsiklab ng Blood Baby, ang mga kahihinatnan. Namumula ang mga mata ni Yang Yiyu, at nakita niyang nakapikit ang dugong sanggol. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay at pinakain ang 3 patak ng tubig ng buhay sa dugong sanggol. Nakatulog ang bata. Alam ni Yang Yiyu na ito ay dahil sa labis na pagkonsumo. Isang labanan sa 3 mahusay na pinagsamang daos, pinatay si Zhong Shangqing, at tinakasan sina Julie Zhao at Shu Chu. Kabilang sa mga ito, si Shu Chu ay nasugatan din ng husto ng dugong sanggol, at si Julie siya ay nagsuka rin ng dugo at tumakas, marahil dahil siya ay natakot. Pero hindi nakakapagtaka, walang nag-expect na ganito kabangas ang Blood Infant. Kahit si Yang Yian ay hindi inaasahan. Noong una, nang makita niya ang dugong sanggol na lumalayo kay Shu Chu, masaya siya sa kanyang puso. Nang maglaon, dumating ang dalawang pinagsamang dao, at alam ni Yang Yian na kaya niyang harapin ang dugong sanggol sa unang antas ng pinagsamang dao, ngunit magiging mahirap para sa kanya na harapin ang malakas na tao sa ikalawang antas ng pinagsamang dao. Kapag nakaharap sa ikalawang antas ng pinagsamang dao, sinunog ng dugong sanggol ang sarili nitong lakas, kaya halos hindi ito manalo. Ngayong tumakas na ang kalaban, nakatulog din ng mahimbing ang dugong sanggol dahil sa sobrang pagod. Sa pagtingin sa natutulog na sanggol na may dugo, lahat ng alalahanin sa puso ni Yang Yian ay nawala sa sandaling ito. Bago ang oras na ito, naisip din niya ang tungkol sa espesyal na katangian ng pagsilang ng sanggol sa dugo. Kung ipinakita niya ang panig ng shearer sa hinaharap at nagdulot ng malaking sakuna habang siya ay lumaki, kung gayon ang mga panganib na kailangan nilang pasanin ni Yunmen Shenjing ay hindi malalaman. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, si Yang Yian ay lihim na nanumpa sa kanyang puso na anuman ang magiging dugo ng sanggol sa hinaharap, ito ang kanyang huling disipulo. Kung ito ay magdulot ng isang malaking sakuna, kung gayon siya, bilang Panginoon, ay magtataglay ng lahat, kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay. Bukod dito, kung isa sa alang-alang mula sa pagganap ng Blood Baby ngayon, ang batang ito ay may magandang hangarin, kung hindi, hindi niya itataya ang kanyang buhay upang labanan ang 3 dakilang master ng pinagsamang daw para sa kanya. Naniniwala siya na magagabayan niya ang dugong sanggol na maging mabuti at hindi lalago bilang isang demonyong shearer. Ho! Napabuga ng hangin si Yang Yian, hinalikan ang dugong sanggol sa mukha, niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay tumalikod upang maglakad patungo kay Xuantong at iba pa. Si Xuantong at ang iba pa ay una nang natamaan ng 2 beses ni Zhu Chu, at walang lumaban. Lahat sila ay nabaligtad ng walang kapantay at malaking pinagsamang puwersa ng Dao Qi, at sila ay nasugatan at hindi na muling bumangon. Alam ni Yang Yian na ipinagmamalaki ng kabilang partido ang dignidad ng isang malakas na tao at hindi siya pinatay, kung hindi ay maaaring mamatay silang lahat. Lumapit siya kay Xuantong at sa iba pa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng shearer pill para inumin para gumaling sa kanilang mga pinsala. Hinawakan niya ang dugong sanggol at tahimik na tumabi para protektahan ang lahat. Sa katunayan, nasugatan din siya, ngunit hindi alam, at ayaw niyang gumaling. Bilang karagdagan sa pagprotekta sa lahat sa oras na ito, gusto niyang manahimik. Pag-isipang mabuti kung paano mas makakaligtas sa God's domain sa mga darating na araw. Hindi siya yung tipo ng tao na umaatres kapag nakakaranas ng kaunting atraso. Sa kabaligtaran, si Yang Yiyu ay may matigas na espiritu sa kanyang mga buto. Kung mas mahirap ito, mas matapang siyang sumulong. Siya ay naglalakad sa daan ng paglilinang sa ganitong paraan. Malinaw na sa kalsada ng paglilinang, kung hindi ka sumulong, ikaw ay outress. Kung hindi, wala siya ngayon dito.
Ang kailangan niyang isipin ngayon ay kung paano haharapin ang malalakas na lalaki sa antas ng Hidaw. Simula ngayon, nagsimulang magbago ang lahat para sa kanya. Ang hitsura ng tatlong dakilang Hidaw ngayon ay nagpahiwatig na ang antas ng kanyang mga kalaban sa hinaharap ay opisyal na naging malakas na tao sa antas ng Hidaw. Ang nakakahiya ay wala ni isa man sa kanyang kultibasyon at kultibasyon ng kanyang mga nasasakupan ang umabot sa antas ng Hidaw. Bagamat siya ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules at may ilang Heavenly Dao 5th level perfection na tao sa paligid niya, ang labanan ngayon ay nagpaunawa sa kanya na ang pagharap sa mga malakas na Hidaw, kahit na mayroong 100 o 1,000 Heavenly Dao 5th level, ito ay magiging walang silbi. Dahil ang kapangyarihan ng Hidaw Strongman ay ang pinagmulan ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, ito ay ang kapangyarihan ng Chi. At siya, kasama ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, ay nasa antas pa rin ng banal na kapangyarihan. Ang dalawa ay ganap na dalawang magkaibang antas ng kapangyarihan at magkaiba ang mga konsepto. Maaaring durugan ng isang Hidaw silang lahat. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para mapabuti ang kanyang cultivation, masira ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules sa lalong madaling panahon, at humakbang sa Heavenly Dao Hidaw level, kung hindi ay hindi maiiwasang mamatay siya. Ngayon, mayroong tatlong malakas na Hidaw, kaya paano ang bukas? Tatlo pa, kahit 10. O ngayon, una at ikalawang antas lang ng Hidaw, paano kung may ikatlong antas ng Hidaw? Paano niya ito haharapin? Posible bang kailangan pa niyang umasa sa Blood Infant? Bukod pa rito, alam niyang Yian na ang lakas ng sanggol na may dugo ay halos hindi makayanin ang ikalawang antas ng Hidaw, at ngayon ang sanggol na may dugo ay nakatulog ng mahimbing dahil sa labis na pagkonsumo. Hindi na niya maasahan ang dugong sanggol, at nahihiya siyang umasa dito. Ito ay dapat na maging tagapagtanggol na alagad ng kanyang master, ngunit ngayon ito ay kabaligtaran. Dahil dito, labis siyang hindi komportable. Susunod, kailangan niyang humanap ng paraan para masira ang sarili at ang lahat ng tauhan niya. Kung walang Hidaw sa kanila, kung gayon sa mga susunod na araw, ito ay magiging isang mahirap na sitwasyon na halos maisip ni Yang Yian. Dahil may dugong sanggol sa paligid, tiyak na may darating na iba pang Hidaw para manggulo. Ang dahilan ay sapat. Kinilala nila ang sanggol na may dugo bilang isang sanggol na demonyo at dapat patayin, kung hindi ay magkakaroon ng walang katapusang mga problema kapag ito ay lumaki. Kaugnay nito, hinding-hindi hahayaan ni Yang Yian na saktan ng sinuman ang dugong sanggol. Ang kanyang saradong alagad ay hindi hahayaang masaktan ng sinuman. Ang tinatawag na demonyong sanggol, alam ni Yang Yian sa kanyang puso, ay isang napakataas na dahilan para sa mga taong iyon na gusto ang sanggol na may dugo. Malinaw na ang Blood Infant ay may malakas na enerhiya sa katawan nito. Ito ay isang espiritual na nilalang na inalagaan ng langit at lupa. Ito ay isang mahusay na cultivation furnace para sa mga practitioner. Siguradong kikilos na naman ang mga makapangyarihang amo ng Hidaw. Si Yang Yiu ay nanumpa sa kanyang puso na hinding-hindi niya papayagan ang sinuman na sakta ng Blood Infant, ang kanyang huling disipulo. Sa sandaling ito, siya ay labis na sabik na masira ang kanyang kultibasyon sa lalong madaling panahon at maabot ang antas ng Hidaw. Kabanata 306, Paghahanap para sa banal na dugulan. Sa pagkakaroon ng sheer appeal, mabilis na gumaling si Xuantong at ang iba pa mula sa kanilang mga pinsala. Inutusan ni Yang Yiu na umalis at mag-usap pagkatapos umalis dito. Susunod, pumunta sa dagat ng dugo. Sinabi niya sa lahat, humanap ng paraan para mapabuti ang iyong paglilinang at masira ang Hidaw sa lalong madaling panahon. Tumango ang lahat para ipakita na naintindihan lang nila. Pagkatapos ng insidenteng ito, naunawaan ng lahat kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Hidaw at Hidaw. Hindi kalabisan na sabihin na ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng dugong sanggol sa pagkakataong ito, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Ginawa rin itong nagbago ang pananaw ng lahat sa dugong sanggol mula sa puso. Dati, dahil sa utos ni Yang Yiu, lahat ay may reserbasyon tungkol sa pagtanggap ni Yang Yiu sa Blood Baby bilang isang disipulo, ngunit hindi lang nila ito sinabi ng malakas. Sa isipan ni Xuantong at ng iba pa, ang pagkakaroon ng Blood Baby, mas maganda kung gagamitin ni Yang Yiu ang Blood Baby bilang cultivation furnace para pinuhin at pagbutihin ang kanyang cultivation, sa halip na tanggapin ang Blood Baby bilang disipulo at panatilihin ito sa tabi niya bilang time bomb. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, nagbago ang konsepto ng lahat. Nakita at narinig ng lahat na pagkatapos na masugitan si Yang Yian ni Xu Chu, sa kritikal na sandali, ang dugong sanggol ay sumigaw ng pangungusap na hindi pinapayagang tamaan ng masasamang tao ang kanilang mga ama. Pagkatapos ay sumabog ang dugong sanggol at binugbog si Xu Chu, at pagkatapos ay tinalo ang dalawa pang makapangyarihang Hidaw Masters. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapakita na ang pagpili ng Diyos Panginoon Yang Yian ay tama. Ang dugong sanggol ay may mabuting hangarin at maaaring turuan na maging isang talento. May isip na kung ang Blood Baby ay lumaki ng maayos, hindi may iwasang maging isang first-class strongman sa buong Yunmen God Realm sa hinaharap, at maging isang strongman at number 1 figure sa buong God Realm. Ngayon ang lahat ay walang pagdududa tungkol sa desisyon ni Yang Yian. Sa sandaling ito, wala nang anumang hadlang sa dugong sanggol, at ito ay medyo cute.
Matapos makita ang lakas ng mga Hidaw Masters, ang lahat ay gumaan ang loob sa pagkakaroon ng Blood Baby. Sa kasamaang palad, ang sanggol na may dugo ay nakatulog ng mahimbing sa sandaling ito. Pagkaraan ng isang araw, lahat ay pumasok sa saklaw ng dagat ng dugo sa domain ng mga Diyos. Nakatingin sa walang katapusang dagat ng dugo, sinabi ni Yang Yio, maghanap tayo ng isla. Susunod akong pupunta sa pag-iisa. Oo, Diyos. Kinuha ni Xuantong ang order at tinawag ang magkapatid na Aoqing at Aoyun, ang itim na pagong at ang hilagang isda upang pumunta. Ang huli ay ang Diyos ng tiwangwang na dagat ng walang hanggang banal na mundo, at may kalamangan sa pagharap sa tubig dagat. Ang lugar na ito ay tinatawag na dagat ng dugo, ngunit sa katunayan ang tubig sa dagat ay hindi dugo, ito ay mukhang mapusyaw na pula. Sinasabing ang dugo ay umagos sa dagat sa panahon ng labanan sa pagitan ng angkan ng Shira at ng mga sinaunang Diyos. Ngunit ito ay tila pinalaki ng kaunti sa opinyon ni Yang Yio, ngunit ito ay isang madugong dagat mula sa malayo. Ang banta ng dagat ng dugo ay nasa dagat, at ang mga likas na materyales at kayamanan ay nasa dagat din. Ito ay medyo misteryosong lugar sa apat na direksyon ng domain ng mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang dagat. May ibang mundo sa dagat. Siyempre, para sa mga Diyos, ang pag-akyat sa bundok at pagbaba ng dagat ay hindi isang problema, at hindi ito makakaapekto sa anuman. Si Yang Yio ay nasugatan, at ang dugong sanggol ay nagpapagaling din sa pagtulog. Gusto niyang umatras at gumaling, at pinakamahusay na maghanap ng isla. Ang pagpunta sa mundo sa dagat ay magiging mapanganib. Ang tanging alam natin tungkol sa Blood Sea ay ang sinabi ni Shenlong Yuming at ang nabasa ni Xuantong sa mga aklat ng Dao Palace. Sa katunayan, walang gaanong impormasyon sa alinman. Alam lang natin na may mga espesyal na nilalang mula sa mga Diyos sa dagat ng dugo. Ito ay lubhang mapanganib. Maghanap tayo ng isla na medyo ligtas. Dinala ni Xuantong si Aoqing at ang apat pa sa Blood Sea at dinagtagal ay nawala. Makalipas ang halos 10 minuto, ang ibabaw ng dagat ay natatakpan ng mga alon ng dugo. Ngunit bumalik ang 5 tao. Dumating si Xuantong sa pampang at nagsabi, nakahanap ang Diyos ng isang maliit na isla, na medyo ligtas. Ang ilang kakaibang hayop sa kalsada ay naalis na, at maaari itong magamit bilang pansamantalang tantungan. Tumango si Yang Yian at sinabing, then go. Hahakbang na sana si Yang Yian sa Blood Sea, ngunit ang itim na pagong ay nagmamadaling nagsabi, Guro, babaguhin kita at kukunin kita mamaya. Nakakaagnas ang tubig dagat dito. May nakal-alasong miasma sa hangin kapag lumipad ka. Bagamat kaya mo itong harapin, kumonsumo pa rin ito ng banal na kapangyarihan. Hawak-hawak ni Yang Yian ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig. Nang marinig ang mga salita ng itim na pagong, tumango siya at sinabi, ikaw ay maalalahanin. Sa katunayan, naramdaman din niya ang mga pagbabago sa dagat ng dugo. Hindi ito malaking bagay para sa kanya, ngunit kailangan niyang tansyahin ang dugong sanggol. Sa sandaling ito, ang sanggol na may dugo ay nakatulog ng mahimbing, na maaaring hindi ito makakaapekto, ngunit tama pa rin na maging maingat. Sa susunod na sandali, ang itim na pagong ay nagbago sa isang malaking katawan na higit sa 30 metro. Nanguna si Yang Yian at tinapakan ang likod ng itim na pagong, kaya napunta ang itim na pagong sa kailaliman ng Blood Sea. Sinabi ni Xuantong, aling isla ang humigit kumulang 500 milya ang layo mula sa baybayin dito, at malapit na tayong makarating. Well, may nahanap ka na bang iba? Tumango si Yang Yian at nagtanong. Sumagot si Xuantong, lahat sila ay ilang maliliit na kakaibang hayop. Ayon sa nalaman ko mula sa mga tala sa Dao Palace, ang makapangyarihang mga Blood Sea Beast ay nasa ilalim ng Blood Sea. 500 milya ang layo ay maaari lamang ituring na gilid ng buong Blood Sea. Ayon sa mga tala sa Classics, ang Blood Sea na ito ay 30,000 milya ang haba at lapad. Ano sa tingin mo ang hidaw? Tanong ni Yang Yio kay Xuantong habang nakatingin sa dagat na puno ng ambon ng dugo. Natigilan si Xuantong sa biglang tanong ni Yang Yio. Nabanggit lang niya ang mga kakaibang hayop sa dagat ng dugo, at ang sumunod na pangungusap ay tungkol kay hidaw. Masyadong magulo ang paksa, ngunit sumagot pa rin siya, Diyos ko, hindi kami ang mga kalaban ng hidaw. Ang dugong sanggol ay natutulog na ngayon. Dapat ay mayroon kaming isang hidaw sa gitna namin. Kung hindi, sa susunod na dumating ang isang malakas na hidaw, walang sinuman sa amin ang makakayanan ito. Oo, kailangan nating pumunta sa hidaw. Napabuntong hininga si Yang Yio. Sa katunayan, nagsasalita lamang siya mula sa kanyang puso upang maibsan ang depresyon na dulot ng pagharap sa malakas na hidaw. Siya ay ganap na natalo sa nakaraang labanan at masama ang pakiramdam. Napakahirap humakbang sa hidaw, muling bumantong hininga si Yang Yio. Zuan. Nakinig si Tong at natahimik sandali at nagsabi, Diyos ko, baka makapasok tayo sa dagat ng dugo sa 70,000 milya. Ha! Natigilan si Yang Yio at tumingin kay Xuantong. Tumingin si Xuantong kay Yang Yian at sinabi, ang mga tala sa Dao Palace at ang pagsasalaysay ni Shenlong Yuming ay binanggit na ang Blood Sea na 70,000 milya ay ang pinakasukdulang lugar ng Blood Sea. Maaaring may dugo ng mga sinaunang santo doon. Kung makakakuha tayo ng isa o dalawa, magkakaroon tayo ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng pagkakaisa.
Narinig ni Yang Yian na sinabi ito ni Xuantong, at naalala rin niya na tila binanggit ito minsan ni Shen Nongyuming noong nakikipag-chat siya sa kanya. Ang mundo ng mga Diyos ay isang malaking larangan ng digmaan sa panahon ng paglikha ng mundo, ngunit ang panahon ng paglikha ng mundo ay ang pinakamaluwalhating panahon ng paglilinang. Sa makatuwid, malamang na hindi lamang isa o dalawang santo ang bumagsak, o ang lugar kung saan nahulog ang mga santo ay hindi lamang sa gitna ng mundo ng mga Diyos, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. At ang lugar na 70,000 milya ang lalim sa dagat ng dugo ay isang lugar ng banal na dugo. Ang dugo ng mga banal ay dugo ng mga banal. Kung talagang makakakuha sila ng isa o dalawa, maaaring magkaroon talaga sila ng pagkakataong makapasok sa antas ng pagkakaisa. Kaya lang, masyadong malaki ang Blood Sea, at walang tiyak na lokasyon. Sinabi rin ni Shen Nongyuming noong panahong iyon na ang mga ninuno ng kanilang Shenong clan ay aksidenteng nakapasok sa isang espesyal na lugar sa Blood Sea 70,000 milya ang layo at nakakuha ng isang patak ng banal na dugo. Mula noon, ang kanilang Shenong clan ay nakalista sa nangungunang 10 pamilya sa God Realm. Siyempre kahit nahanap na yung lugar na yun, mahirap makapasok. Kung saan mayroong banal na dugo, wala bang makapangyarihang dugong hayop? Ito ay imposibleng walang ganyan. Ito ay dapat na isang napakadelikadong lugar. Diyos ko, dadalhin ko ang mga tao para hanapin ito. Subukan natin. Kung hindi tayo papasok sa hidaw, hindi tayo makakapatuloy sa pagsasanay sa mundong ito, at palaging may panganib na mapatay ng mga malakas na hidaw. Kung ang isang tao sa atin ay makatuntong sa hidaw, magiging kwalipikado tayong lumakad sa mundo ng mga Diyos. Maingat na sabi ni Xuantong. Matapos marinig ito, tumanggaw si Yang Yiu at sinabing, maganda iyan. Kailangan kong gumaling sa aking mga sugat, at kailangan din ng blood baby ng panahon para makarecover. Gawin natin ito. Isama mo ang iba. Mas mabuti kung mahahanap mo ang lugar ng dugo ng banal na daan. Kung hindi mo ito mahanap, isipin mo na lang habang pupunta ka sa malalim na dagat para sa pagsasanay. Maaaring mapabuti ang kanyang paglilinang. Kung nahanap mo ang lugar ng dugo ng banal na landas, halika at mag-ulat sa akin. Pagdating ng panahon, pupunta tayong lahat doon. Ang dagat ng dugo ay magiging isang lugar para sa lahat upang magsanay. Dahil nag-walk out ka, may mararanasan ka pagkatapos ng lahat. Oo, sa palagay ko ay ganoon din, ngunit hindi tayong lahat ay maaaring umalis. Kailangan nating mag-iwan ng ilang tao para tulungan kang protektahan ang batas. Sabi ni Xuantong. Hindi, kaya kung mag-isa. Umiling si Yang Yiu at tumanggi. Umaasa na lamang siya ngayon na ang lakas at paglilinang ng lahat ay mapapabuti, at ang isang makapangyarihang tao na may daw ay maaaring ipanganak sa ilalim ng kanyang upuan. Master, nandito na po tayo. Tunog ang mga salita ni Xuangui, na naputol ang pag-uusap ng dalawang tao. Tumangala si Yang Yiu at nakitang isa nga itong isla. Pagkatapos ay naayos na. Pupunta ako sa daw para magpagaling sa aking mga sugat, at ang iba sa inyo ay maaaring pumunta sa malalim na dagat para sa pagsasanay. Tumingin sa paligid si Yang Yiu sa lahat. Ang Diyos ay nag-iwan ng 5 tao upang protektahan ka, at ang iba pa sa amin ay pupunta, kung hindi, hindi kami magiging komportable. Giit ni Xuantong. Sumang-ayon din ang iba. Mapait na ngumiti si Yang Yiu. Alam niyang ito rin ang mabuting hangarin ni Xuantong. Isipin mo ulit. Ito ang Blood Sea Island. Bagamat ang ilan sa mga kakaibang hayop sa isla ay inalis ni Xuantong at ng kanyang mga tauhan, sino ang makakasiguro na wala ng mga hayop na gumagapang palabas ng dagat? Kung talagang papasok ka sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni, ito ay lubhang mapanganib na walang sinumang magpo-protekta sa iyo. Pagkatapos tumingin sa paligid, ang mga mata ni Yang Yiu ay bumagsak kay Medusa at sinabing, kung gayon, hayaan mong manatili si Medusa upang protektahan ako, at ang iba pa sa inyo ay makakaalis na. Bakit hindi hayaang manatili din si Xionghuan? Sabi ni Xuantong. Napaisip si Yang Yian at umiling at sinabing, si Wanwan ay may espesyal na bloodline at mas sensitibo sa Blood Sea. Hayaan mo siyang sundan ka para tumulong. Si Medusa lang. Gawin natin ito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman seryoso ang pinsala ko. Ngunit kailangan mong maging maingat. Hanapin ang dugong lupain ng banal na daan. Huwag mo akong padalos-dalos doon. Tandaan na huwag akong padalos-dalos. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yian, hindi na nagpumilit si Xuantong at ang iba pa at nakatugon na lamang sila. Pagkatapos ay dinala ni Yang Yian si Medusa sa maliit na isla, at dinala ni Xuantong ang iba pa para sumisid sa ilalim ng dagat. Pagkarating sa isla, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sinuri niya ang nakapalibot na kapaligiran ng isla gamit ang kanyang kaluluwa, ngunit natagpuan na mayroong maraming maliliit na isla na may iba't ibang laki sa loob ng radius na daan-daang metro sa paligid ng islang ito. Tunay na walang malalaking hayop sa islang ito. Isa lamang itong maliit na isla na may radius na wala pang 5 milya. May isang maliit na burol sa isla at natagpuan ang isang natural na kuweba na angkop para sa pag-urong. Siya at si Medusa ay dumiretso sa kumikislap na lupain. Mahigit 30 metro ang lalim ng kuweba. Tuyong-tuyo sa loob, at may mga malalaking bato, na parang matagal nang may tao rito. Ito ay angkop para sa panandaliang paglilinang at pag-urong.
Matapos ilagay ang dugong sanggol sa isang sulok ng kuweba, hiniling ni Yang Yiyu kay Medusa na maglagay ng harang sa pasukan ng kuweba, at pagkatapos ay pumasok siya sa estado ng paglilinang at pagpapagaling. Matapos matamaan ni Shu Chu, talagang napakasama ng kondisyon ng kanyang katawan, ngunit patuloy lang siyang nakahawak at walang pakialam. Gusto niyang gawing mas memorable ang injury. Kabanata 3007 Medusa's Panic. Sinimulan ni Yang Yiyu ang isang hindi pa nagagawang mapayapang pag-urong. Sa maraming mga kaso, siya ay talagang nasa isang pagkabalisa, kahit na sa nakaraan, siya ay subconsciously nababalisa kapag siya ay nagsasanay sa pag-iisa. Ngunit ito, oras, siya ay mas kalmado kaysa dati. Makatuwiran na ito ang pinakamapanganib na oras para sa kanya, ngunit mas kalmado siya kaysa dati. Dahil pagkatapos ng labanan kay Hidaw, naunawaan niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng mga Hidaw Masters, at walang ibang paraan maliban sa pagbutihin at paglusob. Walang kwenta ang pag-aalala. Gayunpaman, siya ay ligtas sa panandaliang panahon, dahil ang bangis ng dugong sanggol ay pumatay kay Zhong Shangxing, isang Hidaw level master, at malubhang nasugatan ang dalawa pang Hidaw masters, at sila ay nakatakas, upang hindi nila siya guluhin sa maikling panahon. Ang anumang bagay na ilagay sa ibabaw ay isang magandang bagay. Ito rin ang dahilan kung bakit kalmado si Yang Yiyu. Ang kanyang kasalukuyang pag-urong para gumaling ay para maalala at maranasan ang kapangyarihan ng mga Hidaw masters at maghanap ng paraan para makalusot. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nasa isang kritikal na punto, at siya ay isang lapad lamang ng buhok mula sa pagpasok sa Hidaw. Ngunit ang paglusot sa isang malaking hadlang ay kadalasang hindi ganoon kadali. Posibleng makalusot sa susunod na segundo, o posible na ang bottleneck ay tatagal ng daan-daang libong taon o kahit na daan-daang libong taon. Ang bottleneck ay isang bagay na mayroon ng bawat nagsasanay na Diyos, at ito rin ang hindi may iwasang landas na dapat tahakin ng lahat. Ang ilang mga tao ay nalampasan ito, habang ang iba ay nanatili sa kanilang kinalalagyan sa buong buhay nila. Alam ni Yang Yiyu na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Dahil sa agwat sa pagitan ng mga patakaran ng Heavenly Dao at ng Hidaw, napagtanto niya na siya ay talagang napakahina. Ang Hidaw ay hindi ang panghuli sa paglilinang. Pagkatapos ng ikalimang antas ng Hidaw ay ang banal na Dao ng Han Yuan Transcendence, na magiging isa pang bago at hindi kilalang mundo para sa kanya. Ang isang pag-urong ay hindi nakasira sa kanyang tiwala sa sarili, ngunit sa halip ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi siya aamin ng pagkatalo. Ang lakas na natutunan niya kay Shu Chu ay isang kahihiyan para sa kanya, at gusto niyang bawiin ito sa kanyang sarili. Naalala pa rin ni Yang Yiyu ang lakas at kalmado ni Shu Chu, na kayang paikutin ang tubig sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay, at ang mapang-asar na tingin ni Shu Chu na tumingin sa kanya na parang langgam. Pero alam niyang ito ang katotohanan. Sa harap ng malakas na lalaki ng Hidaw, isa lang siyang langgam. Hindi ito pagmamataas ng kabilang partido, ngunit ang desisyon ng lakas. Kinasusuklaman ni Yang Yiyan ang ganoong uri ng mga mata at pakiramdam, ngunit sa parehong oras siya ay nabighani. Dapat siyang makapasok sa antas ng Hidaw. Sinabi ni Yang Yiyan kay Medusa na tingnan ang dugong sanggol, at pagkatapos ay umupo siya ng naka-crossleg at pumasok sa estado ng cultivation at healing. Matapos tamaan ni Zhu Chu, nabali ang karamihan sa kanyang malalakas na laman, litid, at buto, at bumagsak ang kanyang buong dibdib. Siyempre, ito ay isang panlabas na pinsala, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos uminom ng tubig ng buhay at sheer appeal, maaari siyang gumaling. Humigit kumulang 3 taon bago gumaling ang buong katawan. Pagkatapos ay nagsimulang maalala ng isip ni Yang Yiyan ang hininga at kapangyarihan ng salakayin siya ni Zhu Chu. Hanggat naiintindihan niya ito, may malaking pagkakataon na makatuntong sa kaharian ng Hidaw. Nangangailangan ito ng likas na pangunawa, at higit sa lahat, ang patuloy na paglilinang. Sa ganitong estado, pumasok si Yang Yiyan sa estado ng pagiging hindi makasarili at nakalimutan ang lahat. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Lumipas ang 100 taon. Binabantayan din ni Medusa ang batas habang nagmumuni-muni para alagaan ang dugong sanggol. Iniisip kong iminulat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Yang Yiyu, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagising. Ang pagbabawal sa labas ay hindi na trigger, na nangangahulugang walang dugong hayop, at si Xuantong at ang iba pa ay hindi na bumalik. Nagpatuloy ang practice. Para sa mga Diyos, ang oras sa pagsasanay ay hindi umiiral. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay nagising si Yang Yiyu mula sa kanyang pagsasanay sa araw na ito. Ang kanyang mga pinsala ay ganap na nakabawi, at ang kanyang pangunawa sa kapangyarihan ng Qi ay umabot na sa pinakamataas. Parang malabo ang concept niya, pero pagdating dito, hindi na niya naituloy. Kaya lang niyang huminto. Dahil kung magpapatuloy siya, alam ni Yang Yiyu na wala itong silbi. Ang pag-asa lamang sa pangunawa, pagbabawas sa isip, at pagpapatakbo ng pagsasanay ng mga pagsasanay ay hindi maaaring makapasok sa antas ng Hidaw. Ang paglusot sa malaking pass ay nangangailangan ng pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang napala. Kahit papaano ay nagkaroon siya ng malabo na pakiramdam at hinawakan ang threshold ng Hidaw Realm. Kailangan lang niya ng isang layer ng window paper para makalusot sa Hidaw Realm.
Kung tungkol sa kapangyarihan ni Chi, hindi ito gaanong naiiba sa natutunan niya mula sa pagkahumaling sa Evergreen Saint. Ito ay ang kapangyarihan ng Dark Rule Symbol, ang tunay na pinagmumula ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Nang malagpasan niya ang limitasyon ng kanyang katawan, iyon ang oras kung kailan ang banal na kapangyarihan ay naging Chi, iyon ay, ang oras kung kailan siya nakapasok sa Hidaw. Ang pamantayang ito ay malinaw na ipinakita sa 10 puno ng Dao sa banal na buto ng Dao. Tulad ng naunang haka-haka, ang konklusyon na kanyang narating sa panahong ito ng paglilinang ay nang ang 10 puno ng Dao ay lumaki sa 100 metro, ito ang panahon kung kailan ang kanyang paglilinang ay pumasok sa Hidaw. Ang 10 puno ng Dao ngayon ay walang katapusang malapit sa 100 metro ang taas, na umaabot sa 99 na metro. Siya, kailangan lamang ng huling metro, at mayroon siyang kutob na maaari siyang umabant. Lumipas ang 1,000 taon ng paglilinang sa isang kisap mata. Ngunit bumalik ang kumpiyansa ni Yang Yiyo na matinding nasugatan o tinamaan ni Shu Chu. Bagamat walang tagumpay sa cultivation recovery na ito, nahawakan niya ang threshold ng Hidaw at nagtitiwala na makakalagpas siya anumang oras. Isang pagkakataon lang ang kailangan. Pero alam din niyang hindi siya mabahala. Nang nilinang niya ang kanyang antas, mas naunawaan niya ang kahirapan ng bawat hakbang. Minsan ang estado ng pag-iisip ay mas mahalaga kaysa sa paglilinang. Ang paglinang sa tao ay paglinang ng isip. Ang pakikipaglaban sa malakas ay mapanganib, ngunit maaari mo ring makuha ang karanasan ng malakas. Ang pakiramdam ng pakikipag-ugnay ay paglilinang. Ang pakikipaglaban ay ang pinakadirekta at epektibong paglilinang. Naramdaman ni Medusa na nagising si Yang Yian sa unang pagkakataon. Siya ay nagpakita sa tabi ni Yang Yian, Diyos. Ang kanyang mukha ay halos malapit sa mukha ni Yang Yian, at nararamdaman niya ang kanyang hininga. Nag-aalala kasi ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay 1,000 taon na. At si Xuantong at ang iba pa ay wala pang balita. Tiningnan ni Yang Yian ang magandang alchemy ni Medusa, hindi sinasadyang nilunok ang kanyang laway, bahagyang umatras at sinabing, nagsumikap ka, may narinig ka bang balita mula kay Xuantong? Hindi, ito ay 1,000 taon na. Sabi ni Medusa. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Medusa, ang kanyang mga mata ay talagang nagpahayag ng kanyang damdamin, at nalaman ni Yang Yian na siya ay higit na kaakit-akit. Ang Medusa Snake King ay orihinal na nag-iisa sa mundo. Hindi siya makatingin ng diretso kay Binyan kapag siya ay naging tao. Magaling siyang magsalita at may malademonyong figure. Si Yang Yian ay talagang medyo hindi komportable sa pagiging masyadong malapit. Sa halip, nararamdaman niya ang nagbabagang init na tumataas sa kanyang katawan. Karaniwan, maaaring sugpuin niyang ang apoy na ito, ngunit pagkatapos ng libu-libong taon ng paglilinang at kaliwanagan, higit pa niyang naunawaan ang isang katotohanan, kung gusto mong sumulong, hindi mo mapipigilan ang iyong mga iniisip. Pagharap kay Medusa, tiningnan ni Yang Yiyo ang dugong sanggol na natutulog pa rin sa sulok at hindi pa nagigising. Sa pag-iisip tungkol kay Xuantong at sa iba pang walang balita, sinabi niya, huwag kang mag-alala, darating ang balita. Marami sila, at walang mangyayari. Ngayon gusto kong humingi ng pabor sa iyo, okay? Ano? Narinig ni Medusa na nagsalita si Yang Yiyo at hindi namamalayan na nagtanong. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nagtama kay Yang Yiyo. Nang itanong niya ito, nakita rin niya ang ningning ng apoy sa mga mata ni Yang. Si Medusa ay hindi isang maliit na Diyos ng demonyo. Siya ay nagsasanay sa hindi mabilang na taon. Ano ang hindi niya nakita? Natural, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkislap ng mga mata niyang sa sandaling ito. Namula ang mukha niya. Siya, subconsciously lowered her head and was about to hide aside. Ngunit iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, nagpapuwersa siya at nasa mga bisig ni Yang. Nang inag si Medusa, at ang dati niyang malamig na katawan ay biglang uminit. Ikinumpas niyang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang makulay na hadlang. Nasa barrier ang dalawa, hiwalay sa labas ng mundo. Diyos ko! Huwag mo akong pag-usapan, akin ka. Si Yang ay palaging malayo sa Medusa, ngunit ang kanyang estado ng pag-iisip ay nagbago sa oras na ito. Hindi niya pipigilan ang puso niyang Dao. Upang masira ang Dao, gagawin niya ang gusto niya sa hinaharap. Siya! Matagal na niyang pinag-isipan, pero ngayon lang niya gustong ma-realize. Hiniling niyang kay Medusa na bigyan siya ng pabor, na talagang tama. Kung ang puso niyang ay nasiyahan, makakatulong ito sa kanya na maging malinaw ang kanyang mga iniisip, na magiging kapakipakinabang din sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng 3 araw, nawala ang harang, at muling lumitaw ang dalawa sa yungib. Ang pagkakaiba ay ang pangalan ni Medusa para sa Yang ay naging Yanze. Ako, lalabas ako para tingnan kung may balita mula kay Xuantong at sa iba pa. Pagkaalis ng harang, tumakbo palabas ng kuwebo si Medusa na may kahihiyan sa mukha. Haha! Natawa si Yang sa kanyang pagtakas pabalik, at pagkatapos ay naisip ang tungkol sa dugong sanggol at lumakad palayo. Lumipas ang 1,000 taon, at natutulog pa rin ang dugong sanggol. Medyo nag-aalala siya tungkol dito, at susuriin niya ang dugong sanggol. Kabanata 3810 Tunay na Dragons.
Hinawakan ni Yang Yiyo ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig at maingat itong dinama. Ang hininga ng dugo ng sanggol ay mas matatag kaysa 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon ay parang isang mahimbing na tulog, at wala pa ring palatandaan ng paggising. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang tuklasin ang sitwasyon sa loob ng sanggol na may dugo, ngunit ito ay nabawi pa rin ng puwersa sa dugong sanggol tulad ng dati. Hindi niya ito masuri, kaya sumuko na siya. Hanggat maayos ang Blood Baby, ayos lang. Bumalik na si Yan Ziduan Shingang. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Medusa sa labas ng kuweba. Lumabas si Yang Yiyo hawak ang dugong sanggol. Nagkita ang tatlo sa bakana ng kuweba. Nang makita niya si Duan Shingang, biglang tumibok ang puso ni Yang Yiyo, dahil sa mga sandaling ito ay mukhang magulo si Duan Shingang at nagkaroon ng maraming sugat sa buong katawan. Hiyang-hiya siya. Walang pag-aalinlangan na siya ay nagdusa ng pagkawala, at wala siyang nakitang iba pang babalik. Ano ang problema ni Old Duan? Nagmamadaling tanong niya kay Duan Shingang. Huminga ng malalim si Duan Shingang at sinabi, Guro, kami ay nakulong sa isang desperado na sitwasyon at nasa ilalim ng pagkubkob. Sinubukan ng iyong mga nasasakupan ang kanilang makakaya upang makatakas upang iulat ang sitwasyon. Kinukob. Kinubkob ng kakaibang mga hayop sa dagat ng dugo. Natatarantang tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Duan Shingang na may matagal na takot kasama ang kanyang laway, dapat itong ituring na isang hayop sa dagat na may dugo, ngunit hindi iyon tama. Mukhang hindi ito isa, ngunit ito ay nasa dagat ng dugo. Ito ay isang dragon. 10 tunay na dragon na hayop, ang isa ay pinamumunuan ng isang 5-clawed golden dragon. Ang aura ay napakasama kaya't dapat itong pumasok sa loob ng suklay. Nang marinig ito ni Yang Yiyan, nagulat siya sa lahat at pinutol si Duan Shingang at sinabing, Teka! Sigurado ka bang dragon ito? Totoong dragon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Hindi ito galing sa Blood Sea. Tunay na dragon. Hindi ko alam kung ipinanganak sa Blood Sea. Anyway, napakalakas nito. Siyam sa mga totoong dragon ang may aura ng peak ng ikalimang antas ng Heavenly Way. Tanging ang 5-clawed golden dragon sa ulo ang napakalakas na naghahanap ng dugo sa lupain ng dugo. Dagat sa loob ng 1,000 taon sa wakas, nakahanap kami ng isang kainahinalang lugar nang pumasok kami, inatake kami ng isang tunay na dragon. Si Duan Shingang ay mukhang nagtatagal pa rin ng magsalita, at ang kanyang mukha ay mapatla. Ngunit sa pakikinig sa mga salita ni Duan Shingang, medyo nasasabik si Yang Yiyan. Napakakaunting mga banal na hayop sa tatlong kaharian. Halos imposible para sa 10 totoong dragon na lumitaw ng sabay-sabay. Ngunit sa kanyang opinyon, ito ay normal. Dahil naisip niya ang kanyang babae, si Sister Mei. Si Sister Mei ay orihinal na may kaluluwang dragonfish, at muling isinilang sa Chenkun Pot, at sa wakas ay naging dragon. Ang dragonfish na pinalaki niya sa espasyo ng Chenkun Pot noong panahong iyon ay naging tunay na mga dragon, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Fairyland. Nang maglaon, nang pumunta siya sa Eternal God Realm, si Sister Mei at ang iba pa ay umakyat sa God Realm, ngunit kinuha ni Lord Rabbit. Ayon sa matanda, dinala ni Lord Rabbit ang lahat ng divine beast ng Yunmen sa Fairyland sa mundo ng mga Diyos, kaya nang marinig niya si Duan Shingang na nagsasalita tungkol sa totoong dragon, ang unang taong naisip niya ay si Sister Mei. At sa 10 totoong dragon, malaki ang posibilidad na si Sister Mei iyon. Hindi naniniwala si Yang Yiyo na mayroong anumang mga dragon sa dagat ng dugo, at ang buong God Realm ay hindi pa nakarinig ng pagkakaroon ng anumang mga dragon. Mayroong 10 tunay na dragon, at isa sa mga ito ay gintong dragon. Sigurado ka? Tanong ulit ni Yang Yiyo. Mapait na ngumiti si Duan Shingang at sinabing, Guro, kahit saglit lang, nakagawa ito ng malalim na impresyon sa akin. Siyempre, hindi ako nagkamali. Ang problema ngayon ay nag-aalala ako sa iba. Tumakas ako para sabihin sa iyo ang balita. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa iba. Kakainin ba sila ng 10 tunay na dragon? Napunta na lang talaga tayo sa lugar ng dugo ng pinaghihinalaan natin. Sa wakas ay nahanap na tayo ng dugo. At wala kaming nakita o ginawa nang kami ay inatake ng 10 tunay na dragon, umalis tayo para mabilis na iligtas ang mga tao, natatakot ako. Tumanggaw si Yang Yiyo at sinabing may dugong sanggol sa kanyang mga bisig, okay, mag-usap tayo habang naglalakad. Talagang halos sigurado siya na si Sister Mei iyon, at ang katawan lang ni Sister Mei ay isang 5 kuko na gintong dragon. Kahit na si Sister Mei iyon, hindi pa siya nakakita ng kahit sino mula sa Cloud Gate Realm ng God Realm, lalo na ang mga subordinate sa Heavenly Dao level na sumunod sa kanya sa pagkakataong ito. Karamihan sa kanila ay dinala mula sa Eternal God Realm. Nang lumabas sila sa Eternal God Realm, kinuha na ng Rabbit Lord si Sister Mei at Little Phoenix, at hindi pa sila nakapunta sa Cloud Gate Realm. Kung magkakilala ang dalawang panig, natural na walang hidwaan. Siyempre, kung si Sister Mei talaga, naniniwala siyang magiging maayos si Xuantong at ang iba pa. Lahat sila ay mula sa kanyang Yunmen, at naniniwala siya na magagawa ni Sister Mei na hatulan ito. To be honest, sobrang excited siya. Kung si Sister Mei talaga, hindi ba nandoon din si Master Rabbit at Little Phoenix Daor? Naglakad silang tatlo palabas ng isla at mabilis na pumasok sa Blood Sea. Sa pamumuno ni Duan Shingang, lumipad sila sa ibabaw ng seabed sa pinakamataas na bilis.
Si Medusa sa tabi niya ay tila naramdaman ang emosyonal na pagbabago ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay mas sensitibo sa bagay na ito. Habang lumilipad, tinanong niya, bakit pakiramdam ko hindi ka nag-aalala, ngunit medyo nasasabik. Tumawa si Yang Yian at sinabing, ikaw ang pinakamatalino. Matapos purihin, hindi ito itinago ni Yang Yian. Pagkatapos ay direktang sinabi niya kina Medusa at Duan Xingang na ang 10 totoong dragon ay malamang na si Sister Mei. Siyempre, pagkatapos ng maikling paliwanag, si Sister Mei ay negosyo rin ng babae, na nagpaga ng pakiramdam at medyo nagseselos si Medusa, ilang babae mayroon ka. Awkward nang umiti si Yang at sinabing, siguro 12-dosenang. Iginala ng huli ang kanyang mga mata. Natigilan din si Duan Xingang matapos marinig ito. Hindi ba't napakagaling ng kanyang amo? Kung ang 10 totoong dragon ay talagang babae ng Panginoon, si Sister Mei, kung gayon. Si Duan Xingang ay hindi naglakas loob na mag-isip ng malalim, ngunit sa wakas ay gamaan ang kanyang puso. Nanalangin siya sa kanyang puso na ito ay dapat na babae ng Panginoon. Kung hindi, si Xuantong at ang iba ay magiging merienda. Huwag kang mag-alala, naniniwala akong si Sister Mei iyon. Naramdaman mo ba ang madugong aura sa mga totoong dragon na iyon nang hawakan mo sila? Tanong ni Yang Yiyo. Mas kalmado ang pakiramdam ni Duan Xingang sa sandaling ito. Sa pag-iisip ng mabuti, tila hindi niya naramdaman ang dugong masamang espiritu na nagmumula sa mga totoong dragon na iyon. Umiling siya at sinabing, mukhang wala talagang dugong masamang espiritu. Ito ay hindi isang conclusion. Anumang dugong hayop na ipinanganak sa dagat ng dugo o maging sa buong mundo ng mga Diyos ay may dugong masamang hininga, ngunit ang mga tunay na dragon na nakikita mo ay wala nito. Masasabi lamang na hindi sila mga dugong hayop sa dagat, kaya malaki ang posibilidad na sila ay si Sister Mei at ang iba pa. Sinuri ito ni Yang Yian para kay Duan Xingang. Duan. Naisip ito ni Xingang at sinabing, sana nga. Si Yang Yian at ang dalawa pa ay mabilis na lumipad sa malalim na dagat na 70,000 milya. Pamilyar si Duan Xingang sa kalsada at nakarating kaagad sa lugar. Nang pumunta sila doon, inabot sila ng 1,000 taon. Ito ay dahil halos nabaligtad na nila ang buong dagat ng dugo at nakatagpo ng maraming mga hayop sa dagat na may dugo. Ang mga labanan ay mabangis at natural na tumagal ng oras. Ngayon ay dumiretso na sila sa destinasyon, kaya natural na mas mabilis. Nandito si Master. Nasa ilalim ng bundok sa harap. Itinuro ni Duan Xingang ang isang kulay dugong bundok ng dagat ilang dosenang metro ang lalim sa sibed at sinabi. Habang nag-uusap sila, lumipad silang tatlo at nakarating sa paanan ng bundok. Nakita ni Yang Yiyo ang isang bukal na may tubig na bumubulusok at nagtanong, hindi ba ito ang lugar kung nasaan ang bukal? Ngumiti si Duan Xingang at sinabing, Master, tama ka. May isa pang misteryo ang seabed spring na ito. Natagpuan namin ito pagkatapos maghanap ng marami. Pakiramdam mo ito sa iyong sarili. Napakahina ng space energy sa spring. Kung hindi mo ito madirama ng mabuti, hindi mo ito mahahanap. Ngunit pagkatapos na makapasok, mayroong napakalaking espasyo. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo at naramdaman itong mabuti. Ganyan talaga. Pumasok na tayo. Hinawakan niya ang dugong sanggol sa kanyang mga bisig, na nakabalot sa banal na kapangyarihan, lumabas at pumasok sa bukal na may diameter na 3 metro. Mabilis na sinundan siya ni Duan Xingang at Medusa, at silang tatlo ay nawala sa tagsibol. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiyo na pagkatapos na makapasok sa tubig ng bukal, may tumatakbong enerhiya sa espasyo, ngunit hindi siya nataranta. Ito ay normal na paghahatid ng espasyo. Natatakot ako na ang lugar na ito ay maaaring itayo ng isang tao. Ayon kay Xuantong, ang lugar ng dugo ng banal na daan ay talagang isang sementeryo. Normal para sa isang tao na magtayo ng isang lugar kung saan nahulog ang mga sinaunang banal na paraan. Boss! May dagandong sa kanyang tenga. Pagkatapos ay naramdaman niyang matigas ang kanyang mga paa, ngunit tumuntong siya sa lupa. Isang espasyo ng libu-libong metro kwadrado ang lumitaw sa paningin. Yanze! Isang nagulat at nanginginig na boses ang biglang dumating mula sa malayo. Nagulat din si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Napakapamilyar nitong boses. Sino pa kaya kung hindi si Sister Mei? Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, isang gintong liwanag ang dumating sa isang iglap, at 3 metro sa kanyang harapan, ito ay naging isang babae na may napakarilag at marangal na gintong liwanag. Mei, Ate Mei. Tumawag si Yang Yiyo na may nanginginig na boses. Ilang taon na ang lumipas. Sa wakas nagkita ulit. Ang sumunod na segundo ay yamakap si Sister Mei sa kanyang mga bisig. Nagyakapan ang dalawa. Sa oras na ito, pumasok sina Duan Xingang at Medusa mula sa pasukan. Lumitaw sa malayo si Xuantong at ang iba pa. Nang makita ang eksenang ito, bamulong si Duan Xingang sa kanyang sarili, ang master talaga ang master. Talagang may totoong dragon woman. Nakakainggit talaga. Sa sandaling ito, alam ni Duan Xingang na ang babaeng nakasuot ng brocade na damit na nakayakap kay Yang Yiyo ay malamang na ang gintong dragon na nakita niya noon. Ang hininga ay hindi maaaring linlanggan ang mga tao. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nakakuha sa kanya ng malamig na tingin mula kay Medusa. Umalis lang si Duan Shen at tumahimik, at mabilis na umalis patungo kay Xuantong at sa iba pa. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis.
Parang wala talagang laban. Kabanata 3,900, ang walang kamatayang kuneho. Ang mga bagay ay naging eksakto sa inaasahan ni Yang Yio. Ang 10 tunay na dragon ay talagang Sister Mei. Sila. Hindi nakipag-away kay Xuantong at sa iba pa, na inaasahan din. Si Xuantong at iba pa ay likas na may hininga ng tubig ng buhay. Ang pagbabago ni Sister Mei ay nagmula sa tubig ng buhay. Naramdaman niya ang hininga ng tubig ng buhay sa unang pagkakataon. Matapos mag-away ang dalawang panig, naramdaman ito ni Sister Mei. Bilang resulta, huminto siya upang maunawaan at nalaman na ito ay talagang isa sa kanya. Kaya pagkaalis ni Duan Xingang, tapos na talaga ang labanan. Lahat ay naghihintay sa pagdating ni Yang Yio. Siyempre, ito ay pansamantalang kumpirmasyon lamang ng magkabilang panig. Kung tutuusin, hindi pa sila nagkikita. Bagamat hindi sila lumaban, nanatili sila ng isang tiyak na distansya at hinintay na dumating si Yang Yio. Pagkatapos lamang dumating ni Yang Yio, maaari nilang makumpirma kung ito ay isa sa kanila. Hindi lamang si Duan Xingang ang nakahinga ng maluwag, ngunit si Xuantong at ang iba pang nakatayo sa kabilang panig ay gumaan din ng pakiramdam matapos makita ang babaeng nakasuot ng gintong damit na nakayakap sa Panginoong Diyos. Sa totoo lang, hindi naman talaga nagsimula ang laban. Confrontation lang yun. Huminto ang nangungunang babaeng nakasuot ng ginto at naging tao. Tinanong niya sila kung sila ay mula sa Chenkun Temple at kung kilala nila si Yang Yian. Sinagot ni Xuantong ng oo ang dalawang tanong. Pagkatapos ng maikling komunikasyon, alam niya na ang 10 tunay na dragon ay may kaugnayan sa Panginoon ng Diyos. Kaya't ang magkabilang panig ay nanatili sa kanilang distansya at huminto. Sinabi sa kanya ni Xuantong na ang tumakbo palabas ay naghahanap sa Panginoon ng Diyos, at lahat ay naghihintay lamang. Kung talagang nagsimula ang laban, alam ni Xuantong na wala silang tiwala na lumaban sa 10 totoong dragon. Dahil sila ay mga dragon. Ang makapangyarihang aura ng mga banal na hayop ay lubhang mapang-api. Lalo na ang nangungunang gininto ang dragon, sa pananaw ni Xuantong, ay tila kapareho ni Zuchu na lumitaw sa taong yun. Ang aura ay kasuwato ng tao, habang ang iba pang 9 na tunay na dragon na may iba't ibang kulay ay ang nangungunang 5 antas ng Heavenly Dao, nakatumbas sa kanya. Sa ilalim ng gayong paghahambing ng lakas, alam ni Xuantong na hindi nila kayang harapin ng mag-isa ang nangungunang gintong dragon. Ito ay hindi. Hanggang sa naging tao ang kabilang partido at tumigil matapos maging ang babaeng nakasuot ng ginto at nagtanong ng ilang tanong na napabuntong hininga silang lahat. Matapos makita ang Divine Lord Yang Yian at ang babaeng naka-gold na magkayakap sa isa't isa, naramdaman ni Xuantong at ng iba pa si Duan Xingang. Dalawang salita lang ang nasa isip nila para kay Yang, talagang kahanga-hanga. At paano naman si Yang Yian? Pagkaraan ng mahabang panahon ng paghihiwalay, kinailangan niyang magsabi ng ilang nakakaantig na mga salita kay Sister Mei. Pero may grupo pa rin ng mga subordinate na nanunood sa kanya kaya hindi siya masyadong makapal ang balat. Si Sister Mei ay hindi bata. Hinailan ni Yang Yian si Sister Mei at sinabi sa lahat, ang pangalan niya ay Sister Mei, asawa ko siya, at miyembro din siya ng Yunmen. Ipinakilala niya si Sister Mei sa isang maikling pangungusap. Si Xuantong at ang iba pa ay nagmamadaling bumati, kilalanin ng banal na inang si Mei. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan noon, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito isang malaking pagkakamali. Pagpasensyahan mo ako. Mapagbigay at mapagpakumbabang nagsalita si Sister Mei, na naging dahilan para maging komportable si Xuantong at ang iba pa. Sa susunod na sandali, ang 9 na tunay na dragon na pinamumunuan ni Sister Mei ay lumapit kay Yang Yian upang yumuko, kilalanin ang master. Sa katunayan, ang mga totoong dragon na isinilang sa espasyo ng Chenkun Pot mula simula hanggang katapusan ay lahat ay nag-evolve mula sa dragonfish na nahuli ni Yang Yian sa Fairy Lake sa kanyang bayan. Kinilala nila si Yang Yian bilang kanilang Panginoon mula simula hanggang wakas. Ito ay hindi kailanman nagbago. Pinangunahan sila ni Sister Mei na maging Dragon King. Ang mga dragonfish na ito ay naging tunay na dragon, kinilala ng lahat si Yang Yian bilang kanilang Panginoon, at palaging binibigyang diin ni Sister Mei na ang lahat ng mga dragon. Lahat, tumayo. Hindi na kailangang maging magalang. Tuwang-tuwa ako na makita kang muli. Lumapit si Yang Yian at isa-isang tinulungan ang 9 na totoong dragon. Pagkatapos nito, ipinakilala din ni Yang Yian ang lahat kay Sister Mei at iba pa. Nang ipakilala si Medusa, medyo napahiya si Yang, ngunit sinabi rin niya sa harap ng lahat na si Medusa ay magiging isa rin sa mga diyosa sa Cloud Gate Divine Realm sa hinaharap. Hindi nagulat dito si Xuantong at ang iba pa. Noong nasa kalsada sila ng paglilinang, bahagi rin sila ng Great Dao. Walang kaguluhan, ngunit kinainggitan nila si Medusa. Si Sister Mei lamang ang nakatitig kay Yang Yian, ngunit pagdating sa Medusa, si Sister Mei ay napakainit at humakbang pasulong upang hawakan ang kamay ni Medusa at tinawag ang kanyang kapatid. Medusa. Kahit na siya ay Reyna Medusa, siya ay isang ahas kung tutuusin. Sa pagharap kay Sister Mei, isang banal na hayop at isang tunay na dragon, natatakot siya sa kanya, anuman ang uri ng linya ng dugo o paglilinang, at masunurin niyang tinawag ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang pagiging magalang, nakilala ng lahat ang isa't isa. Hindi pa rin nakita ni Yang Yio si Tuye at ang iba pa sa paligid, ni hindi niya nakita ang ibang mga dragon. Mayroong higit sa 12 ng mga tunay na dragon na lumabas sa Chenkun Pot.
Siya. Pagkatapos ay nagtanong, Sister May, nasaan sina Xiangxiang at Xiao Fengwang? Sumulyap si Sister May kay Yang Yiu at mapait na ngumiti, sa totoo lang, ang alam ko lang ay nasa mundo ng mga Diyos silang lahat, ngunit hindi ko alam kung saan eksakto. Natigilan si Yang Yiu, ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko, hindi ba kayong lahat ay dinala sa mundo ng mga Diyos ni Lord Rabbit pagkatapos mong umakyat? Sinabi ni Sister May, pagkatapos naming umakyat sa taong iyon, talagang dinala kami ni Lord Rabbit sa mundo ng mga Diyos. Ngunit pagkatapos naming pumasok, ang matandang immortal na iyon ay itinapon kami sa dagat ng dugo at isa lang ang sinabi sa amin, mayroong dugo ng banal na daan sa dagat ng dugo. Kung makukuha namin ito, patuloy kaming mag-evolve, kung hindi ay kakainin kami ng mga halimaw sa dagat. Nang sabihin ito ni Sister May, nagngangalit siya at nanginginig ang buong katawan, na parabang may naisip siyang kakilakilabot. Pagkatapos ay dahan-daang nagsalita si Sister May, umakyat ako sa banal na kaharian kasama ang 36 na totoong dragon. Pagkatapos itapon sa dagat ng dugo ng matandang immortal na iyon, kami na lang ang natitira. Ang dagat ng dugo ay sobrang kakilakilabot na ito ay lampas sa imahinasyon. Araw-araw kaming inaatake ng mga hayop sa dagat ng dugo. Araw-araw kaming nag-away at nagpapatayan sa loob ng 30,000 taon ng walang tigil. Sa panahong ito, nahulog ang ibang mga totoong dragon. Ngunit ang mga nakaligtas ay talagang lumalakas at lumalakas gaya ng sinabi ng matandang immortal na kuneho. Sa simula, kami ay talagang itinapon sa Blood Sea Spring ng matandang immortal, na narito, itong tinatawag na Holy Blood Land. May Holy Blood power talaga dito. Araw-araw, mabilis na lumalago ang ating paglilinang, ngunit inaatake din tayo ng mga hayop na may dugong dagat na sumisira sa lahat ng oras. Pagkatapos, lumaban sa loob ng 30,000 taon, tayo ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Sa wakas, nagkaroon kami ng pagkakataon na patayin ang lahat ng dugong hayop sa dagat. Sa nakalipas na mga taon, napakakaunting mga hayop na may dugo ang lumalabag. Maaaring pagkatapos nating makuha ang banal na kapangyarihan ng dugo dito, ang mga hayop sa dagat ng dugo ay nawalan ng interes, hanggang sa dumating ka. Matapos pakinggan ang mga salita ni Sister May, nanginginig ang buong katawan ni Yang Yiu. Bagamat mahinang sinabi ito ni Sister May, lubos niyang naiisip kung anong uri ng mahirap na kapaligiran ang kanilang hinarap sa paglipas ng mga taon. Siya. Isinumpa ang kuneho sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na tinawag siya ni Sister May na matandang immortal. Halatang sadyang inayos ito ng kuneho para maasa si Sister May at ang iba pa para lumaki, ang epekto talaga. Sa sandaling ito, ang aura ni Sister May na nakatayo sa tabi niya ay tiyak na umabot sa unang antas ng hidaw. Kahit na ang iba pang siyam na tunay na dragon ay hindi pa nakarating sa hidaw, sila ay nasa tuktok din ng ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Hindi alam ni Yang Yiu kung iiyak o matatawa. Naabot na ni Sister May ang antas ng hidaw na isang malaking kagalakan. Ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Mayroong higit sa 30 totoong dragon sa Dragonfish Clan, at siyam na tunay na dragon na pinamumunuan ni Sister May ang natitira. Ito talaga ang batas ng natural selection, at ang malalakas ay nabubuhay. Ang inaalala niya ngayon ay immortal pa rin si Kuya Rabbit, ano ang mangyayari kina Xiao Fengwang at Daor? Kung siya, inaayos ito para kay Sister May at sa iba pa, kung gayon si Xiao Fengwang at ang iba ay halatang hindi trituhin ng maayos. Kabanata 310, pinangunahan ni Sister May ang daan patungo sa Blood Beast Mountain Range. Ayon kay Sister May, naplano na ni Lord Rabbit ang kanilang mga pagsasaayos, naganap na nakabatay sa Zero Rule. Kung kaya mong mabuhay sa isang lugar, malakas kang tao, at kung hindi mo kayang mabuhay, mamamatay ka. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Sister May sa huli, ngunit karamihan sa mga dragon ay namatay. Ang magandang bagay ay naabot ni Sister May at ang natitirang siyam na tunay na dragon sa langit sa paglilinang. Lalo na naabot ni Sister May ang unang antas ng paglilinang ng hidaw. Ang aura ay maihahambing kay Zuchu. Siyempre, walang alam si Sister May tungkol sa larangan ng cultivation sa God Realm, dahil pagkatapos umakyat, itinapon siya ni Lord Rabbit sa Blood Sea. Matapos ang napakaraming taon, hindi na niya nakita si Lord Rabbit at Little Phoenix. Sa susunod, 10 araw, nakipag-usap si Yang Yiu kay Sister May at sa iba pa, pinag-uusapan ang lahat, pinag-uusapan ang Yunmen God Realm, ang paraan ng cultivation, ang realm of cultivation sa God Realm, mga kaaway at kaibigan. Sa ika-10 araw din na kinuha ni Yang Yiu si Sister May at ang lahat palayo sa Blood Sea. Ang paglalakbay na ito sa dagat ng dugo ay orihinal na hanapin ang dugo ng banal na Dao. Hindi niya sinabi na pagkatapos ng libu-libong taon ng paglilinang, si Xuantong at iba pa ang pangunahing puwersa. Natagpuan nila ang lugar ng dugo ng banal na Dao, ngunit matagal na itong hinihigop at pino ni Sister May at ng iba pa. Ngunit si Yang Yian ay labis na masaya sa kanyang puso. Babae niya si Ate May. Siya ay umunlad sa unang antas ng kaharian ng hidaw sa dugo ng banal na Dao sa dagat ng dugo. Si Yang Yian ay mas masaya sa kanyang improvement kaysa sa kanyang sariling improvement. Sa hitsura ni Sister May, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa.
Kung may malalakas na Hidaw Masters, hindi siya magiging walang magawa at hahayaan pa ang Blood Baby na lumaban sa mga bagay-bagay. Bukod pa rito, ang siyam na totoong dragon sa paligid ni Sister May ay pawang mga matatapang na master ng ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, ang nangunguna. Mabilis ang kanilang paglaki. Sa totoo lang, ayon kay Sister May, mahigit 30,000 taon na ang nakalipas mula nang umakyat sila mula sa mundo ng mga engkanto patungo sa God Realm at pumasok sa Blood Sea of the Gods Realm. Nagsanay at nakipaglaban sila ng higit sa 30,000 taon. Sa katunayan, ayon sa panahon ng labas ng mundo, ito ay mas mababa sa 20,000, iyon ay higit sa 10,000 taon. Ibig sabihin, ang oras sa God's Realm ay hindi naaayon sa labas ng mundo. Ito ay normal. Pagkatapos ng higit sa 30,000 taon ng pagsasanay, si Sister May ay maaaring tumuntong sa Hidaw. Bilang karagdagan sa pagsipsip ng enerhiya ng banal na dugo ng Dao, higit pa ang kanilang paglaki sa pakikipaglaban, kaya napakabilis nito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay si Sister May at ang iba pa ay mga tunay na katawan ng dragon, ang dugo ng angkan ng dragon, at makapangyarihang mga hayop sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanilang mga talento sa paglago ay ganap na pinasigla. Ipinapakita rin ito mula sa panig na ang matandang immortal na Rabbit Lord ay may paraan. Siya ay talagang visionary upang dalhin ang kanyang mga hayop sa mas mababang mundo sa mundo ng God's Realm, o masasabing ang Rabbit Lord mismo ay may walang katulad na pangunawa sa pagsulong ng landas ng mga hayop. May kung ano talaga ang matandang kuneho sa kanyang tiyan. Bagamat radikal ang mga paraan na ginamit laban kay Sister May at sa iba pa, ang epekto ay lubhang makabuluhan. Ngunit ito ay masyadong malupit para kay May at sa iba pa. May isip kung paano si May at ang iba pa noong itinapon sila sa dagat ng dugo ni Lord Rabbit. Sila ay umakyat pa lamang sa banal na kaharian at mga menor de edad lamang na mga Diyos, ngunit sila ay itinapon sa dagat ng dugo. Sa pagharap sa makapangyarihang mga hayop sa dagat ng dugo, sila ay nakikibaka sa bingit ng buhay at kamatayan araw-araw sa loob ng 30,000 taon. Ang pamamaraang ito ay pinasigla ang potensyal ng dugo ng dragon sa kanilang mga katawan at tinulungan silang lumaki. Bagamat ito ay malupit, ito ay epektibo. Natakot si Yang Yiyu nang maisip niya ito. Paano kung may nangyari kay May? Sinumpa din niya si Lord Rabbit. Ngayon ay mas nag-aalala siya kay Xiao Fengwang at sa iba pa. Inayos ni Lord Rabbit ang isang miserableng sitwasyon para kay May, kaya hindi ba mas malupit ito kina Xiao Fengwang at Daor? Sa kanyang puso, patuloy siyang bumubulong, matandang immortal na Rabbit Lord, mangyaring huwag hayaang magkagulo sina Xiao Fengwang at Daor. Kung magkagulo sila, hindi kita pababayaan. Para kay Yang Yian, hindi niya inaasahan na magiging malakas sina Xiao Fengwang at Daor, umaasa lang siyang magiging ligtas sila. Ngunit ayon kay Sister May, sinabi sa kanila ng Rabbit Lord na lahat sila ay bihirang mga banal na hayop sa mundo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila lubos na naisagawa ang kanilang mga talento at potensyal. Kung hindi nila pasiglahin ang kanilang potensyal, hindi sila magiging mas mahusay kaysa sa mga langgam sa God Realm. Kaya sa ilalim ng pagpapasigla ng mga salitang ito, ang lahat ng mga banal na hayop na natipon ng Rabbit Lord ay sumang-ayon sa kaayusan ng Rabbit Lord at tinulungan ang mga dakilang hayop. Nais ng pamilya na paunlarin ang potensyal ng mga banal na hayop, ngunit walang inaasahan ang resulta na ito, tama ba? Ngayon ay umaasa na lamang si Yang Yiu na si Xiao Fengwang at ang iba pa ay okay na, at mahanap nila ang immortal na Rabbit Lord sa lalong madaling panahon. Ngunit muli, sinabi ng katwiran kay Yang Yiu na kahit na ang diskarte ng Rabbit Lord ay sukdulan, ito ang pinakakapakipakinabang sa kanya at sa buong Yunmen Divine Realm. Nakamit na ni Sister May ang estado ng pagkakaisa sa tao, kaya paano naman sina Xiao Fengwang, Daor, Niu Duzi at ang iba pa? Alam mo, ang kanilang bloodline potential ay hindi mas malala kaysa kay Sister May, o mas malakas pa. Kung si Xiao Fengwang at ang iba pa ay tumuntong na sa estado ng pagkakasundo sa tao. Anong klaseng eksena kaya yun? Ang puso ni Yang Yiu ay gusot. Tapos na ang biyahe sa Blood Sea. Si Sister May at ang iba pang 10 True Dragon ay nasa paligid. Isang malakas na tao na umabot sa estado ng pagkakaisa ay lumitaw. Ang susunod na hakbang ay para kay Yang Yiu na pumunta sa Blood Beast Mountain sa hilaga ng God's Realm. Sa tingin niya, malamang na magsasanay sina Lord Rabbit at Little Phoenix sa Blood Beast Mountain sa hilaga. Napunta lang sila sa huling dalawang lugar nang pumasok sila sa God's Realm. Ang hilaga at ang sentro ng God's Realm. Pumunta sila sa iba pang 3 lugar, ngunit maliban sa paghahanap kay Sister May sa Blood Sea, hindi nila nakita ang Little Phoenix at ang iba pa sa ibang mga lugar. Ang natitira na lang ay ang hilaga at ang gitna. Gaya ng sinabi ni Shen Nong Yuming noong panahong iyon, ang gitnang lupain ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng mga tao sa antas ng Heavenly Dao Rules. Ang isa ay kailangang nasa antas ng Hidaw upang makapasok sa gitnang lupain. Kaya't ang tanging natitira ay ang hilaga. Sa makatuwid, nahulaan niya na ang maliliit na Phoenix ay malamang na nasa Blood Beast Mountain sa hilaga. Makalipas ang 1 buwan, tumungo sila sa Blood Beast Mountain sa hilaga. Ate May, ikaw na ang susunod. Sabi ni Yang Yian kay Sister May habang nakatingin sa walang katapusang kabundukan.
Ang Blood Beast Mountains ay ang pinakamalaking bulubundukin sa mundo ng mga Diyos, na may hindi mabilang na mga taluktok, tulad ng kagubatan at dagat, na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang mutant vegetation ay lubhang luntiang. Ito rin ang lugar kung saan nakita ni Xuantong ang mga Blood Beast na laganap at ang pinakamaraming mapagkukunan sa mga klasikong Dao. Bagamat mahigit 30,000 taon nang pumasok si Sister May sa mundo ng mga Diyos, hindi pa siya nakalabas sa dagat ng dugo at hindi niya kilala ang mundo ng buong mga Diyos. Ito ay din ang unang pagkakataon na tumuntong sa Blood Beast Mountains. Ngunit si Sister May ay isang malakas na tao sa antas ng Hidao. Sa kanyang mga salita, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, walang paghihigpit para sa kanya sa normal na kapaligiran ng God's World. Siyempre, may mga pagbubukod sa ilang espesyal na kapaligiran. Ang divine power sa katawan ng Hidao Realm ay isang extreme evolution, ito ay ang kapangyarihan ng Chi, ang power level of origin, kaya ang Blood Mist dito ay karaniwang hindi epektibo laban kay Sister May, at ang kanyang divine power ay maaaring gamitin dito. Una sa lahat, kapag nandito si Sister May, magiging mas madaling mahanap si Xiao Fengwang. At iba pa sa malawak na Blood Beast Mountains. Huwag kang mag-alala, miss ko na rin sina Xiao Fengwang at Daor. Sagot ni Ate May na may malabong ngiti. Sa oras na ito, talagang napakasaya niya sa kanyang puso na sa wakas ay matutulungan na niya si Yang Yio. Sa pagkakaroon ni Sister May, na nakaharap sa walang katapusang Blood Beast Mountains, si Yang Yio at iba pa ay hindi na tulad ng dati, at ang kanilang mga puso ay mas matatag. Ang buong Blood Beast Mountains ay malawak at walang hangganan, na may mga burol at taluktok, pati na rin ang malalaking taluktok na umaabot sa mga ulap. Ang Blood Beast Mountains ay din ang pinakamayaman sa mapagkukunan sa apat na sulok ng mundo ng mga Diyos, ngunit ito rin ang lugar kung saan ang karamihan sa mga hayop na may dugo ay umiiral. Kung ikukumpara sa Blood Beast Group na naakit ng Blood Infant sa Ghost Battlefield, ito ay talagang isang piraso ng cake sa Blood Beast Mountains. Hindi nagtagal pagkatapos nilang tumuntong sa Blood Beast Mountains, nakatagpo sila ng mga dugong hayop. Umuungol. Isang dagandong ang tumaas buong araw. Bangbang. Nanginginig ang buong lupa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Tumingin siya sa harap. Nakikita pa rin ang kanyang paningin ang 100 metro, ngunit nakikita lamang niya ang mga punong ilang 10 metro ang taas na nanginginig ng marahas. Akala niya ay grupo ito ng mga dugong hayop. Sa oras na ito, sinabi ni Sister May, hindi mahalaga. Ang paglilinang ay hindi mataas. Ang hininga na inilalabas ko ay sapat na upang takutin ito. Mukhang isang mutated blind bear. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Yang Yian, kung gayon, huwag mo itong takutin. Hayaang harapin ito ni Xuantong at ng iba pa at patalasin ang iyong karanasan sa pakikipaglaban. Ang mga hayop sa dugo ay may iba't ibang kristal ng dugo sa kanilang mga katawan. Sila ay kayamanan para sa mga Diyos. Okay, hahawakan ko ang kuta. Tumango si Ate May. Mayroong isang tao sa antas ng Hidao sa koponan, na ganap na katumbas ng pagdaraya. Umuungol. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang isang lalaking may buhok na dugo na may taas na higit sa 30 metro. Parang gumagalaw na burol. Ang buhok sa ibabaw ng katawan ay parang bakal na karayom. Ang mga mata ay kasing laki ng mga kampanang tanso at lubhang nakakatakot sa ilalim ng mga pulang mata. Ito ay talagang isang higanting bersyon ng isang hayop na may dugong tulad ng oso. Naramdaman ng hininga na lahat sila ay nasa tuktok ng ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa Blood Beast Mountain Range ay nakatagpo sila ng napakalaking Blood Beast. Talagang karapat-dapat itong tawaging hilagang bahagi ng Blood Beast Mountain Range. Iiwan ko si Xuantong sa iyo, sabi ni Yang Yio. Diyos naman. Si Xuantong at ang iba pa ay sabik din na subukan. Ang pagharap sa napakalaking hayop na may dugo, talagang mabuti para sa kanila na makipaglaban. Alam din nila na mayroong mga kristal ng dugo sa mga hayop ng dugo, na pawang mga kayamanan ng paglilinang. Susunod, maliban kay Yang Yiu na hawak ang dugong sanggol, si Sister May at ang siyam na totoong dragon sa ilalim ng kanyang upuan, kumilos si Xuantong at iba pa, kasama na si Medusa. Higit sa 100 masters ng Heavenly Dao Rules ay dapat na higit pa sa sapat upang harapin ang isang mutated giant blood bear sa opinyon ni Yang Yiu. Ngunit hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang gumugol ng 1 oras para patayin ang blood bear. Gaya ng inaasahan, nakakuha sila ng kasing laki ng kamao na kristal ng dugo, ang enerhiya ay napakadalisay, at mayroong higit na kapangyarihan ng kaluluwa sa loob. Ito ay isang kayamanan para sa maraming practitioner, ngunit ito ay isang awa na si Yang Yiu ay nagsuri at walang nakitang mga espesyal na talento. Katulad noong pinatay niya ang mata ng tigre ng dugo noong araw na iyon, pagkatapos itong pinuhin at masipsip, malinaw na nakikita niya sa loob ng 100 metro. Naisip ni Yang Yiu na maaaring ito ay dahil sa rehiyon. Ang Blood Tiger ay nakasalubong sa Ghost Battle Soul Field, at ito ang Blood Beast Mountain Range. Bilang karagdagan, ang mga kristal ng dugo ay maaaring paminsan-minsan ay matatagpuan sa katawan ng isang mutated blood beast, at mas madalas ang mga ito ay mga simpleng kristal ng enerhiya. Ngunit gayunpaman, ito ay nakakatulong para sa paglilinang.
Sumunod, iniutos ni Yang Yiu na magpatuloy sa pagsulong at hayaan si Xuantong at ang iba pa na lumaban at pumatay ng mga hayop na may dugo, isa na makaranas, at mangolekta ng mga kristal ng dugo. Kahit na hindi nila magagamit ang mga ito, ang pagdadala sa kanila sa ibang mga tao sa Yunmen ay malaking pakinabang. Siyempre, sinabi ni Yang Yiu sa lahat na ang mga kristal ng dugo ng mga hayop na dugo na nakuha ay limitado upang masiyahan ang kanilang sarili. Kapag sila ay hinihigop at pino ang mga ito at ito ay hindi nakatulong sa kanilang sarili, maaari nilang simulan ang pag-iipon at pagkolekta ng mga ito at ibalik ang mga ito sa Yunmen. Ang lahat ay walang pagtutol dito, at kasabay nito ay inutusan ang siyam na tunay na dragon sa ilalim ni Sister May na sumali sa pangkat sa pangangaso ng mga dugong hayop at mangolekta ng mga kristal ng dugo. Hawak niya ang Blood Baby kasama si Sister May. Sa suporta ni Sister May, wala siyang kinatatakutan. End of this chapter.